Ginipon ang mundo ng lakas ng loob, nagpasyang hanapin si Ipki para umamin. Ngunit nang makita siya, bumalik ang mga salita sa dulo ng dila. Sa huli, hindi niya masabi ang mga salita ng pag-ibig at inamin lamang na siya ay isang fan ni Ipki. Ang unang pag-amin ay nagtapos na ganoon at si Ipki ay maingat na nagbigay sa kanya ng isang piraso ng papel na may pirma niya. Ang unang pagkakataon na umamin si Tienday, bakit siya naging fan ng kabilang partido. Tinitingnan ang papel na may pirma, gusto niyang ipaliwanag pa, ngunit hindi inaasahan ni Ipki na imbitahin siya pa uwi. Si Tienday ay tuwang-tuwa at nagulat pagdating sa bahay ni Ipki, napunta siya sa kanyang silid. Nang makita si Ipki na pumapasok sa kanyang silid upang magpalit ng damit, nagulat si Tienday at gusto pa siyang tumakas. Ngunit nag-aalala siya na kung aalis siya, magdadala si Ipki ng ibang babae. Habang nag-aalangan tapos na si Ipki magpalit at lumabas. Habang nalilito si Tienday, hiniling sa kanya ni Ipki na tulungan siyang magpinta. Sa oras na ito, nalaman niya na isa siyang pintor. Lumalabas, nakita ni Tienday ang mga pasa sa pulso at mata ni Ipki at naisip na siya ay isang masamang binata kaya siya naakit. Ngunit ipinaliwanag ni Ipki na ang mga pasa sa paligid ng kanyang mga mata ay dahil sa pagpupuyat sa pagpipinta at ang kanyang kanang pulso ay binibigkis dahil sa tendonitis mula sa sobrang pagguhit. Umuwi si Tienday, tiningnan ang pirma ni Ipki na ibinigay sa kanya at nalaman na siya ay isang sikat na cartoonist at madalas niyang pinupuna sa online ang mga kwento ni Ipki. Nito ay labis siyang nalilito. Kinabukasan, sa bus papuntang paaralan, patuloy na iniisip ni Tienday ang nangyari kay Ipki, hindi alam kung paano siya kakausapin. Sa paaralan, palihim na pinagmamasdan ni Tienday si Ipki at tumatakas siya tuwing makikita niya ito. Labis na humanga si Ipki sa talento ni Tienday at inakala niyang ayaw niyang maging assistant niya, kaya patuloy siyang sumusunod at nagmamakaawa. Inakala naman ni Tienday na gusto siyang parusahan ni Ipki, kaya patuloy siyang humihingi ng tawad. Sa huli, nalutas din ang hindi pagkakaunawaan. Nalaman ni Tienday na gusto siyang gawing assistant ni Ipki at hindi rin niya alam ang tungkol sa mga issue sa online. Magkasamang nagbisikleta ang dalawa, ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, kinuha ni Ipki ang kanyang notebook upang mag-drawing. Ang passion ni Ipki sa mga comics ay nagpabago sa pananaw ni Tienday sa kanya at hindi na niya pinupuna ang kanyang pagguhit gamit ang kamay sa panahong ito. Tinanong niya muli ang tungkol sa personal na buhay ni Ipki dahil napakatamis ng pagguhit niya ng mga kwento ng pag-ibig, kaya akala niya ay marami na siyang kasintahan. Ngunit hindi pa nagmamahal si Ipki at natuwa si Tienday nang malaman na siya ay single pa. Nang makita si Ipki na abala sa pagguhit, gusto niya ulit umamin, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ang tatlong salita na iyon. Kinuha ni Ipki ang kanyang notebook at muli siyang pinirmahan. Nang makita ang pirma, awkward nang umiti si Tienday. Sa huli, pumayag siyang maging assistant ni Ipki. Nang gabing iyon, nagpatuloy si Tienday bilang assistant sa pag-ink ng comics ni Ipki. Isinama din niya sa comics ang kanilang pagbibisikleta noong araw. Ngunit nang makita ni Tienday ang mga detalyeng iginuhit ni Ipki, nakita niyang luma at hindi kaakit-akit ito, kaya nagbigay si Ipki ng pangalawang opsyon. Ngunit ang opsyon na ito ay masyadong corny rin. Kinabukasan, pumasok si Tienday sa kanyang elective class at nalaman niyang naka-enroll din si Ipki sa parehong klase. Nang magkita sila kinabukasan, inakala ni Ipki na pinag-aralan ng mabuti ni Tienday ang subject na ito, kaya tinanong niya ito ng ilang katanungan, ngunit walang naiintindihan si Tienday. Sa break, tinanong ni Tienday si Ipki kung bakit pinili niyang gumuhit ng mga comics ng babae. Naalala ni Ipki ang kanyang proseso sa paglikha ng kanyang mga comics ng babae. Noong high school siya, gumuhit siya ng isang serye ng comics ng kabataan at ipinadala ito sa maraming publisher. Ngunit isang publisher lamang na tinatawag na Youthful Monthly ang tumawag sa kanya, na humihiling na baguhin niya ang kanyang estilo ng pagguhit. Dahan-dahang nagbago si Ipki upang umangkop sa kanilang mga kahilingan. Sa kasagsagan ng pag-alam na ang mga kwento ni Ipki ay batay sa isang prototype, nagtataka si Tienday kung sino si Ii sa kwento. Nalaman niya na si Ii ay isang mabuting kaibigan ni Ipki at natulog pa sa kanyang bahay noong nakaraang Sabado, kaya inakala niyang magkasintahan silang dalawa. Hindi na tinag si Tienday, gusto niyang makilala ang prototype ni Ii sa kwento ni Ipki. Habang kumakain, bigla niyang nakita si Ii sa kantin at gusto niyang makita ang kanyang mukha, ngunit nagulat siya nang makita ito. Dahil si Ii ay hindi cute at kaibig-ibig tulad ng nasa kwento, at mayroon pang lalaking estudyante na nanliligaw sa kanya. Hindi mahanap ni Tienday si Ipki at sa eksaktong oras, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Tidu. Ang kagwapuhan ni Tidu ay nakakuha sa atensyon ni Tienday. Sa sandaling ito, maraming babaeng estudyante sa ibaba ang sumisigaw sa pangalan ni Tidu dahil sikat siya sa paaralan. Tinago ni Ipki kay Tienday na si Tidu ang prototype ni Ai at sinabi niya rito na panatilihin itong lihim. Nakahinga ng maluwag si Tienday dahil pala si Ai ay isang lalaki at hindi niya kaagaw. Nagpatuloy sa paglikha sina Ipki at Tienday habang ang mga kilos ni Tidu sa tabi nila ay tila kakaiba. Napansin ni Ipki na gusto ni Tidu na tanungin siya ni Tienday, kaya tinulungan niya si Tidu na matupad ang kanyang hiling. Sinunod ni Tienday at tinanong si Tidu. Sa kanyang libreng oras, iminungkahi ni Tienday na makipagkumpetensya sila sa pagguhit ng arkitektura. Napagtanto nila na silang tatlo ay hindi magaling sa pagguhit ng arkitektura. Habang nag-drawing, nakatanggap si Ipki ng isang mensahe. Tinanggihan ang kanyang manuskrito. Lumalabas, ang kwento ni Ipki ay laging nasa tuktok ng mga tsart noon.
Biglang bumagsak ito sa pangalawang pwesto at hindi na makabalik sa unang pwesto na nagpapatunay na mayroon siyang blocking manunulat sa comics. Dahil matagal na siyang nag-drawing, hindi niya alam kung anong bago at kawili-wiling kwento ang makakaakit sa mga mambabasa. Iminungkahi ni Tienday na magdagdag ng isang bagong karakter upang itaguyod ang plot at patuloy na makaakit ng mga tagahanga. Dinala ni Keidu sina Yipki at Tienday upang makilala si Issy, ang kanyang matalik na kaibigan sa drama club. Sa unang pagkikita pa lang, naakit na sina Yipki at Tienday kay Issy. Kahit na siya ay isang babae, ang kanyang pananamit at hitsura ay nakakabighani sa ibang mga babae. Habang nagtatago si Issy at nagpapapansin, si Vicky, ang presidente ng drama club, ay dumating at hinila siya upang mag-ensayo, na labis na galit dahil lagi siyang huli. Sa gitna ng pakikipag-usap kay Keidu, naramdaman ni Tienday na tila hindi normal ang relasyon ni Yipki at Issy, kaya dali-dali siyang hinanap si Issy para kumpirmahin. Kinumpirma ni Tienday na walang relasyon sina Yipki at Issy, ngunit hindi inaasahang natuklasan na ang prototype ng isa pang karakter sa kwento ni Yipki ay si Vicky. Hinanap niya si Yipki at tinanong siya tungkol sa kanyang relasyon kay Vicky. Ikinuwento ni Yipki kung paano niya nakilala si Vicky. Dati, maraming tao ang pumuna sa kanyang gawa, ngunit si Vicky lang ang nagpahalaga dito. Habang nag-uusap, tinalakay ng dalawa ang pagpuna sa mga gawa. Galit na sinabi ni Yipki kay Tienday na kung may sinuman ang mangahas na pintasan ang kanyang kwento, tiyak na bibigyan niya ito ng leksyon. Nang makita ang hitsura ni Yipki na parang gusto niyang manakit, natakot si Tienday at lihim siyang nanalangin na sana ay hindi niya matuklasan na pinuna niya ang kanyang kwento. Naisip ni Yipki na hindi bagay si Issy bilang prototype para sa comics, kaya hiniling niya kay Tienday na maghanap ng iba. Nag-aalangan si Tienday, gusto niyang irekomenda ang sarili, ngunit nahihiya siyang obserbahan ni Yipki. Sa huli, inirekomenda pa rin niya ang sarili. Nakahanap si Yipki ng inspirasyon at masayang pumayat. Ang kanyang pagmamasid ay nagpapalito sa kanya, hindi alam kung paano maglakad. Si Yipki ay nag-obserba ng detalyado, kahit sa klase ay patuloy siyang nag-obserba sa kanya. Nang magtanong ang guro, maraming tao ang nagtaas ng kamay para sumagot. Ayaw ni Tienday na isipin ni Yipki na mahina siya sa klase, kaya nagpa siya rin siyang magtaas ng kamay. Iniisip na sa dami ng mga tsino, hindi sila pipiliin. Ngunit hindi inaasahang tinawag sila ng guro, at hindi makatayo si Tienday, kaya pilit niyang sinagot ang tanong. Gusto rin niyang magtayo ng masayang imahe sa harap ni Yipki, kaya kusa siyang nakipagkaibigan sa mga tao sa paligid niya, upang makita ni Yipki na marami siyang kakilala. Habang kumakain kasama si Yipki, lihim na natuwa si Tienday, iniisip na sa wakas ay napansin na siya nito. Itinala ni Yipki ang lahat ng kanyang naobserbahan tungkol sa kanya at ipinakita sa kanya. Ang lahat ng sinubukan ni Tienday na ipakita, hindi napansin ni Yipki. Sa halip, pawang mga negatibong tala, napuno siya ng mga depekto. Inisip ni Tienday na ang karakter na ginawa mula sa mga material na ito ay hindi magiging sikat, kaya gusto niyang magdagdag ng ilang mga bentahe upang hindi na matuklasan pa ni Yipki ang kanyang mga depekto at sa parehong oras. Lumikha ng pagkakataon para ligawan siya. Nagpa siya si Tienday na ipakilala ang kanyang sarili bilang si Kitmuit kay Yipki. Habang naghahanap, nakita niya si Kitmuit na hinahabol ng iba. Lumalabas, si Kitmuit ay isang masiglang babae. Habang may club activity si Kitmuit, nagkaroon din ng kaunting interes si Yipki sa kanya. Nang pumunta sila ni Tienday upang manood, nagkasalubong sila ni Dian, isang kaklase ni Yipki. Dito nila nalaman na dati ay naglalaro ng basketball si Yipki. Ngunit huminto siya dahil gusto niyang protektahan ang kanyang kanang kamay para sa pagguhit. Sa sandaling ito, ang kakaibang tawa ni Viti ay umalinggaw sa stadium at ang tawa ni Kitmuit ay nakakatakot din lumalabas. Ang kanyang club activity ay ang maglaro ng basketball, kasama ang koponan ni Dian. Sa pamamagitan ng pagmamasid, tinukoy ni Nam Tidite na si Kitmuit ay isang negatibong archetype. Pagkatapos mag-obserba, naghanda na sina Yipki at Tienday na umalis ng biglang umulan. Sa ilalim ng ulan, nagkaroon si Yipki ng ilang mga ideya. Naglakad ang dalawa sa ilalim ng payong na mukhang ligtas. Umaasa si Tienday na hindi matatapos ang daan na ito. Sa sandaling ito, sinabi din ni Yipki ang parehong bagay na nasa isip niya. Nang gabing iyon, nag-uusap sina Yipki at Tienday sa bahay ni Dian. Nang dumating siya na nagmamadali na may takot na ekspresyon na parang tinatakasan si Kitmuit. Sa pamamagitan ng pag-obserba kay Kitmuit, lalo pang nagkaroon ng interes si Yipki sa kanya. Nagsimulang magsisi si Tienday, natatakot na magugustuhan ni Yipki si Kitmuit. Nagdaramdam siya sa loob dahil ipinakilala niya ang sarili sa kanya bilang prototype para sa comics, kaya hindi siya makapag-concentrate kahit sa klase. Sa klase, patuloy na isinusulat ni Tienday ang mga katangian ng karakter sa kanyang notebook. Kinuha ni Kitmuit na nakaupo sa tabi niya ang kanyang notebook, binasa ang nilalaman at nakita na ang mga katangian na inilarawan ay medyo katulad sa kanya, kaya sa sobrang tuwa ay nasira niya ang mesa at upuan. Ang mga babaeng may matinding personalidad tulad ni Kitmuit ay madaling nakakaakit ng atensyon ng iba. Ang pinakabagong comics na ipinadala ni Yipki sa publisher ay nakatanggap din ng feedback. Tinukoy ng publisher ang maraming hindi makatwirang detalye sa kwento dahil maraming eksena na kailangang ipakita ang damdamin ni Ii. Ngunit hindi ito na ipahayag ng malinaw ni Yipki, kaya hindi ito naintindihan ng mga mambabasa. Patuloy na iniisip ni Yipki kung paano ipapahayag ang karakter ni Ii. Nararamdaman niya na hindi niya lubos na naiintindihan ang karakter na ito, kaya patuloy niyang binabasa ang kanyang kwento, na gustong malaman ang dahilan. Nagpasya siyang mamuhay sa loob ng isang araw bilang si Ii upang maranasan ang kanyang nararamdaman, kaya nagkunwari siyang si Ii at dinalhan ng lunchbox si Kido.
Sa gabi, nagpatuloy si Ipki at Tienday sa paglikha sa bahay. Nagising si Elis Dienz at nakita na ang kanta na pinapakinggan ni Ipki ay napakakapakipakinabang sa kanyang pagtulog, kaya hinanap niya ang mga aawit na si Lojeli. Dahil wala siyang inspirasyon sa entablado, gusto rin niyang hanapin si Lojeli, isang sikat na mga aawit sa music room. Nagkataon na si Lojeli ay si Kit Nguyen, kaya dinala ni Tienday si Elis Dienz para hanapin siya. Hiniling ni Kit Nguyen kay Elis Dienz na subukang kumanta ng isang bagong kanta. Ngunit pagkatapos niyang makinig, naisip niya na hindi siya bagay sa pagkanta. Sa eksaktong sandali na ito, si Elis Diego ay dumating sa music club upang hanapin si Lojeli, kaya inakala niyang na-isolate si Adese Nguyen sa club at naawa siya sa kanya. Dinalhan ni Ipki si Tienday ng lunchbox at tuwang-tuwa siya, ngunit pagkatapos ay binigyan din niya si Adese Nguyen na ikinadismaya niya. Sinabi ni Ipki kay Tienday na gusto niyang mamuhay sa loob ng isang araw bilang si Ipki upang maghanap ng inspirasyon. Naisip ni Tienday na isang demonyo si Ipki at hindi niya gustong sumama sa kanya, ngunit nang makita niya ang masarap na lunchbox na ginawa niya, nag-aalangan siya at sa huli ay nagpasya siyang dalhin ito. Para maghanap ng inspirasyon, nagpasya si Ipki na gamitin ang paraan ng pagkuha kay Edie upang maging kaaway ng lahat ng babaeng estudyante. Nag-aalala rin si Tienday kung paano niya makukuha ang atensyon ni Ipki. Habang naghahanap, nakita niya si Ipki na tinutulak si Isi, na tumakas, na sinundan ng isang grupo ng mga babae. Ngunit sa huli, hindi pa rin nakahanap si Ipki ng inspirasyon at naisip niyang hindi maganda ang paraan na ito. Nang makita ni Tienday na hindi makahanap ng inspirasyon si Ipki, labis siyang nalungkot at nagpasya siyang tulungan ito. Hinanap ni Tideti si Isi at sinabi na hindi na maaaring magpatuloy ang musical dahil wala siyang mahanap na makakatulong at lihim na natuwa si Isi. Inisip ni Tienday na gusto ni Ipki ang mga babaeng tulad ni Edith Nguyen, kaya nagpasya siyang maging isang kontrabida upang mahanap ni Ipki ang kanyang inspirasyon. Sa eksaktong sandali na ito, dumating ang publisher upang kunin ang manuskrito ni Ipki. Ginaya ni Tienday si Edith Nguyen at inakala na nakahanap na si Ipki ng inspirasyon, ngunit hindi niya inaasahang nahulaan niya ito at sinabi niya na hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras. Hindi naintindihan ni Tienday at nalungkot siya, iniisip na hindi nakikita ni Ipki ang kanyang mga pagsisikap. Galit siyang umalis, ngunit nagsisi rin, iniisip na tama si Ipki at nagtaka kung sobra na ba ang kanyang ginawa. Tinanong naman ni Ipki si Tidu kung paano niya mapapatawad si Tienday. Pagkatapos ng isang gabing naglalaro ng laro, natuklasan niya na mahilig mamili ang mga babae, kaya niyaya niya si Tienday na mamasyal sa mall. Tinanggap ni Tienday ang imbitasyon ni Ipki na pumunta sa mall, ngunit sinadya niyang mahuli. Matagal na siyang naghihintay at gusto pa siyang bilhan ng regalo. Akala ni Tienday na umaamin na siya sa kanya at tuwang-tuwa siya, ngunit nang pumili siya ng regalo, ang damit na kinuha ni Ipki ay nagpabigla sa kanya. Dahil kay Edith Nguyen, maraming lalaking estudyante sa basketball team ang hindi nangangahas na pumunta sa korte, kaya hindi makapaglaro ang koponan. Dahil nakita ng lahat sina Tienz at Edith Nguyen na magkasama, iminungkahi nila na kausapin niya ito. Sa simula ay medyo natakot si Edith Nguyen, ngunit sa pagkikayat ng lahat, nabawi ni Diego ang kanyang kumpiyansa at agad na pumayat. Dahil ang sailor suit na kinuha ni Ipki ay nagpapadama kay Tienday ng discomfort at ayaw niya itong isuot. Sinuot ito ni Ipki. Alam ni Tienday na ginagawa niya ito upang maghanap ng inspirasyon at labis siyang hinahangaan sa profesionalismo ni Ipki bilang isang artist. Gayunpaman, nang hilingin ni Ipki ang kanyang tulong, sinadya ni Tienday na tumalikod at magkunwaring hindi siya kilala. Dinala ni Ipki si Tienday sa isang tindahan ng modelo. Naghahanap ng modelo na makakapagbigay sa kanya ng inspirasyon at hindi inaasahang nakita rin si Tidu na namimili ng modelo. Narinig ni Tienday na sinabi ni Tidu na ang kanilang date ngayong araw ay dahil sa paglalaro ni Ipki ng isang laro ng babae buong gabi. Natuwa si Tienday na labis siyang pinapansin ni Ipki at naghihintay siyang makita kung anong modelo ang bibilhin niya at kung iisipin niya siya. Patuloy na iniisip ni Edith Dienz kung paano niya kakausapin si Edith Nguyen at sa huli ay nag-iwan siya ng isang piraso ng papel na nag-aanyaya sa kanya na magkita sa rooftop na inakala ng ibang babaeng estudyante na isang love letter. Nang makilala niya si Edith Nguyen, kinakabahan pa rin si Edith Dienz at sa huli ay ginawa niya ang kanyang lakas ng loob na magsalita tungkol sa basketball. Ngunit ang kanyang mga kilos ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan kay Edith Nguyen. Binigyan siya ni Edith Nguyen ng palayaw na Chiu Gen Tien at naisip ni Edith Dienz si Lojeli ng music club, sinabing mas maganda siya kaysa kay Edith Nguyen at patuloy siyang pinuri na inamin na siya ang kanyang diyosa. Nadama ni Ipki ang pressure kaya dinala niya si Tienday upang mag-relax at ang resulta ay nakikipagkompetensya sila sa isang math quiz bee laban sa mga elementary students. Dahil nag-aaral si Ipki ng math, hindi siya matatalo ng mga elementary students. Nakahanap si Tidu ng isang napakagandang comics, nahanap ang may akda at nakipag-ugnayan sa kanya online. Nakipag-usap din siya sa may akda bilang isang senior. Buong araw na magkasama sina Ipki at Tienday. Sinamantala ni Ipki ang kanyang inspirasyon upang gumuhit ng ilang mga larawan at nang makita ito ni Tienday, akala niya ay umaamin sa kanya si Ipki sa pamamagitan ng pagguhit at medyo nahihiya siyang magtanong ng direkta. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ipki na pumutol sa kanyang mga salita at tumawag ang editor mula sa publishing house na gustong
talakayin ang isang issue kay Ipki. Upang magpakitang gila sa harap ni Ipki, gusto ni Tienday na sumama sa kanya sa publishing house. Pumayag si Ipki at habang naglalaro ng badminton, sinabi pa ni Tienday kay Elif Nguyen ang tungkol kay Ipki na iniisip na nililigawan siya nito. Ikinuwento ni Elif Nguyen kay Tienday ang tungkol kay Tien at ang kahinaan ni Tien ay nagpukaw sa protective instincts ni Elif Nguyen. Bukod pa rito, ang regalong ibinigay sa kanya ni Tien ay ang unang regalo na natanggap niya mula sa isang lalaki, kaya nag-text si Elif Nguyen sa kanya. Nang basahin ni Tien ang mensahe, medyo natakot pa siya. Sa sandaling iyon, dumating siya sa stadium at nang makita niya si Elif Nguyen, agad siyang tumalikod at tumakbo. Patuloy siyang tumakbo at si Elif Nguyen ay humabol sa likod. Kahit na sumakay siya sa bus, sumunod pa rin si Elif Nguyen at nag-post siya ng napakalamig. Akala ni Elif Nguyen na napakaromantiko ng kanyang post, ngunit hindi naintindihan ni Tien ang kanyang mga kilos. Mayroong isang bakanting upuan sa bus at nang umupo si Tien, umupo si Elif Nguyen sa kanyang hita at inanyayahan pa siyang makipag-date. Hinanap ni Tienday si Ipki at nakita niyang bukas pa rin ang pinto ng kanyang silid at inisip niyang sinadya niyang buksan ito para sa kanya. Pagpasok niya sa silid, wala siyang nakitang sinuman at bukas ang computer ni Ipki sa kama. Nagtataka si Tienday kung ano ang pinapanood niya at nang lalapit na siya upang tingnan, biglang bumalik si Ipki. Masaya siyang nakipag-usap sa kanya, iniisip na sinadya niyang buksan ang pinto para sa kanya, ngunit lumabas na bumaba lang siya upang magtapon ng basura. Habang tinatanong ni Tienday si Ipki kung ano ang pinapanood niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa editor. Lumalabas, bumalik si Tingi bilang editor-in-chief na ikinagalit ni Ipki at nagreklamo siya kay Tienday tungkol kay Tingi. Dinala ni Ipki si Tienday upang makilala ang isa pang cartoonist na nakatira sa katabing apartment na biktima din ni Tingi. Nagtaka si Tienday kung ano ang hitsura ng cartoonist na pinahirapan ni Tingi. Ngunit nang makita niya siya, nalaman niya na siya ay isang napakagandang babae at isang graduate student pa. Sa sandaling ito, gumuguhit si Vyud ng isang bagong comics na may genre ng detective. Nagtaka si Tienday at tiningnan ito at nalaman na sinusunod pa rin niya ang mga kahilingan ni Tingi. Pinayuhan niya si Vyud na lumaban, ngunit sumunod pa rin siya. Gusto ni Tienday na tulungan si Ipki na labanan si Tingi at bawiin ang kanyang otoridad sa paglikha. Nang dumating siya sa publishing house kasama si Ipki at nakilala si Tingi, nakita niya na siya ay isang mayabang na tao na nagpahirap sa kanya. Sa discussion tungkol sa comics, hindi niya hinayaang magsalita ang sinuman at ganap niyang ipinapataw ang kanyang mga ideya. Patuloy na ipinagtatanggol ni Tienday si Ipki, ngunit ginamit ni Tingi ang mga negatibong komento mula sa online community. Na tumutukoy sa mga negatibong komento mula sa online community tungkol sa 10,000 Black Stories upang salungatin si Ipki na nagpalito kay Tienday at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pag uwi ni Tienday, nalulungkot pa rin siya nang tumawag si Ipki. Naunawaan din niya na ang ilang mga sinabi ni Tingi ay may punto. Kinabukasan, pumunta si Tienday upang makita si Ipki at nakita niyang ganap na niyang tinalikuran ang kanyang nakaraang estilo at siya at si Ki-du ay nagbihis bilang mga masamang binata upang maghanap ng inspirasyon. Ngunit wala pa rin itong resulta. Hiniling ni Ipki kay Tienday na magpanggap na isang masamang binata upang matulungan siyang maghanap ng inspirasyon at sumunod na lang siya. Ngunit hindi pa rin nakahanap si Ipki ng inspirasyon kaya pumunta silang magkasama ni Ki-du sa ibang lugar upang maghanap. Nang makakita ng puno, naisip ni Ipki na dapat umakyat sa puno ang isang masamang binata. Naisip ni Tienday na medyo pambata ang ideyang ito, ngunit upang maghanap ng inspirasyon, umakyat pa rin si Ki-du sa puno, nagpanggap na isang masamang binata. Para sa kanyang pagmamalaki, nagkunwari si Ki-du na wala lang, ngunit sa totoo lang ay takot na takot siya. Pagkaalis ni Ipki at Tienday, umiyak siya, sinabing hindi siya nangangahas na bumaba at tumingin siya sa paligid upang maghanap ng paraan upang bumaba. Si Ipki at Tienday ay nakaupo sa campus, hindi alam kung saan hahanapin ang isang masamang binata. Sa sandaling ito, nakita nila ang ilang mga estudyante na tumatakbo at sumisigaw ng galit at inakala nilang mayroong gulo, ngunit lumabas na gumagawa sila ng isang mabuting gawain. Medyo nadismaya si Ipki at Tienday na akala nila ay nakakita na sila ng material. Inisip ni Tienday na hindi sila makakahanap ng masamang binata sa paaralan dahil lahat ng estudyante ay mabait, kaya iminungkahi niyang maghanap sila sa labas at dinala niya si Ipki sa isang arcade. Tiningnan ng dalawa ang isang lalaki na naglalaro ng laro na nakasuot ng panggangster na may mga tatoo. Nakita ni Ipki na medyo nakakatakot ang lalaking may tatoo at natakot siya, ngunit sa paghikayat ni Tienday, lumapit pa rin siya at bumati. Gayunpaman, medyo kakaiba ang kanyang pagbati na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa kabilang partido na nang-iinis siya. Lumabas na ang lalaking may tatoo ay isang gangster at inakala ng kanyang mga alipores na nang-iinis si Ipki kaya naghanda silang makipag-away sa kanya. Kahit na natakot, upang protektahan si Tienday, kusang loob na piprotektahan siya ni Ipki at naghanda siyang makipag-away. Patuloy na naghahanap si Ki-du ng paraan upang bumaba sa puno, ngunit ilang beses siyang sumubok at hindi siya nangahas. Sa sandaling ito, umakyat si Elif Nguyen sa dingding dahil nakatulog siya sa ilalim ng puno habang naghihintay sa kanyang bag. Naghanda si Ipki na makipag-away sa dalawang alipores ng lalaking may tatoo at nalaman niyang gusto lang nilang makipagkompetensya sa laro. Ang lohika ni Ipki ay nakumbinsi ang kabilang partido. Si Ki-du ay nakulong pa rin sa puno at upang umalis si Elif Nguyen, palihim niyang inihagis ang kanyang bag. Nakita ni Elif Nguyen ang bag at umalis at inakala ni Ki-du na maaari na siyang maghanap ng paraan upang bumaba. Ngunit si Desi ay dumating sa ilalim ng puno. Naghintay si Isi ng matagal at umalis din.
Sa kabilang panig, ang mga hoodlum ay nananatiling may mabangis na hitsura na nagpatakot kina Ipki at Tienday. Dahil sa takot na masugatan ang kanang kamay ni Ipki, kusang loob na tumayo si Tienday upang protektahan siya. Sinamantala ni Ipki ang pagkakataon na hilahin si Tienday upang tumakas at nagtago sila sa loob ng isang malaking teddy bear. Napansin ni Tienday na nasugatan ang kanang kamay ni Ipki at labis siyang nalungkot. Si Tae-do ay nakakulong pa rin sa puno at patuloy na may mga taong dumadating sa ilalim ng puno at nag-uusap. Sa huli, nang wala ng sinuman, naghanda siyang bumaba, ngunit dahil sa pagmamadali ay nahulog siya. Sa kabutihang palad, sinalo siya ng isang estudyanteng dumadaan. Hindi mahanap ng mga hoodlum sina Ipki at Tienday, kaya umalis sila. Nagdaramdam pa rin si Tienday, iniisip na nasugatan si Ipki dahil sa pagprotekta sa kanya. Narinig niya na sinabi ni Ipki na ito ay para protektahan ang pinakamahalagang bagay. Naisip ni Tienday na napakahalaga niya kay Ipki at natuwa siya. Ngunit lumabas na ang pinakamahalagang bagay na sinabi ni Ipki ay ang drawing sa kanyang bag na sugatan ang kanyang kamay dahil piprotektahan niya ang drawing mula sa pagkasira. Nagtago si Tienday sa banyo at tiningnan ang lumang video kung saan pinuna niya ang comics ni Ipki. Napagtanto niya na mali siyang mag-post ng ganoong video nang hindi niya naiintindihan ng husto si Ipki. Labis siyang nagdaramdam at gusto niyang bumawi sa kanya. Nag-isip siya ng isang laro na walang telepono kasama sina Ipki at Tae-do na mararanasan ang isang araw ng walang telepono. Kung walang mangyayari, nangangahulugan na tama ang kwento ni Ipki. At kung may problema, tama ang pagpuna ni Tienday. Nakita ni Wait ang laro na walang telepono ni Tienday. Nakita niya itong napaka-interesante at gusto rin niyang subukan. Sa sandaling ito, dumating si Tienday para hanapin siya at ginaya rin ni Wait si Tienday at nilalaro ang larong ito kasama si Tienday. Dahil wala silang dalang telepono, hindi mahanap ni Ipki at Tienday ang isa't isa. Isang nagbebenta ng peking telepono ang nakakita kay Ipki na naghahanap sa lahat ng dako at lumapit sa kanya upang makipag-usap na gustong ibenta ang kanyang telepono at sa huli ay nahuli siya ng pulis. Dumating din si Tienday sa mall upang hanapin si Wait. Hindi niya alam kung saan siya hahanapin, kaya ipinahayag ni Wait ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng loudspeaker. Hindi sinasadyang napunta si Tienday sa isang tindahan ng cake, ngunit naisip niya na hindi maaaring nandito si Ipki at inakala niyang nagkamali siya ng lugar. Ngunit naghihintay talaga si Ipki sa kanya sa bakery. Tuwang-tuwa silang nagkita na nagpapatunay na natagpuan nila ang isa't-isa. Gusto ni Ipki na bumili ng cake para kay Tienday, ngunit wala siyang dalang pera. Ganoon din si Tienday. Inilabas ni Ipki ang kanyang pirma upang ipagpalit sa cake, ngunit hindi siya kilala ng may-ari ng tindahan at tinawag niya ang security upang paalisin silang dalawa. Dahil wala silang dalang telepono at pera, nagpa siya si Ipki na gamitin ang kanyang talento upang kumita ng pera. Magkasamang nanood ng scene sina Wait at Tienday. Gayunpaman, ang malakas at malayang espiritu na personalidad ni Wait ay hindi kinasanayan ni Tienday. Si Dippy at Finn ay magkasamang gumuhit ng mga larawan para sa mga customer. Ang pagguhit ni Finn ay hindi nagustuhan ng customer, habang ang pagguhit ni Dippy ay pinuri. Ang paraan ni Wait sa panonood ng pelikula ay ganap na naiba sa iba. Pagkatapos manood ng ilang sandali, nakatulog siya sa kandungan ni Tienday. Pagkatapos ng pelikula, ang mga bagay na sinabi niya ay hindi ang pangunahing nilalaman ng pelikula at ang kanyang pananaw ay ganap na naiba. Akala ni Tienday na sinasadya ni Wait na gawin ito upang ipahiya siya. Nang makita ang reaksyon ni Tienday, si Wait ay natuwa at naisip na interesado siya sa kanya. Si Dippy at Finn ay nagkaroon ng masayang araw na walang telepono, ngunit bigla nilang natuklasan na nakalimutan nila si Tae-do. Sa sandaling ito, si Tae-do ay nasa istasyon ng pulisya. Lumabas na siya ay nasangkot dahil sa isang nagbebenta ng peking telepono. Si Dippy at Finn ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang sunduin si Tae-do. Sa bus pa uwi, napagtanto ni Dippy ang masamang epekto ng hindi pagdadala ng telepono at nakita na mali ang kanyang comics. Si Finn at Tae-do ay nag-aliw kay Dippy, ngunit sa sandaling ito, naisip niya na tama ang mga taong pumuna sa kanyang comics online. Upang hindi mawala ng kumpiyansa si Dippy, naglakas loob si Finn ay naaminin na siya ang pumuna sa kanya online. Si Dippy at Tae-do ay parehong nagulat. Mabagal na huminto ang bus sa istasyon, matapos aminin ni Finn ay na siya si Tienday. Lahat sila ay nakaramdam ng kahihiyan. Si Tae-do ay bumaba sa bus, nag-aalala pa rin para kay Dippy at Finn ay na nasa loob. Si Dippy at Finn ay nanatili sa kanilang mga upuan, walang nagsasalita. Akala ni Finn, pagkatapos nito, hindi siya patatawarin ni Dippy, kaya inihanda niya ang kanyang sarili para sa galit. Ngunit, si Dippy ay nanatiling kalmado, hindi siya nagalit gaya ng naisip ni Finn. Sinabi pa niya sa kanya na alam na niya ang kanyang online na pagkakakilanlan sa mahabang panahon at nais niyang magkita sila upang talakayin ito ng mas malalim. Ibinalik ni Dippy si Finn sa bahay at nagsimulang talakayin ang mga karakter sa comics. Nang banggitin ni Dippy ang mga salita ni Finn ay napumuna sa comics sa party, labis siyang nahiya. Akala niya, gusto siyang harapin sa publiko at hindi alam kung paano tumugon, kaya tumango lang siya ng mabilis, sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Pagdating sa bahay, naghanap si Finn ay ng mga positibong komento tungkol sa comics at ipinasa ito kay Dippy upang hikayatin siya. Nagplano pa siyang gamitin ang pangalan ni Tienday upang magkomento ng papuri, ngunit tinanggihan ito ni Dippy habang naglalakad sa campus. Biglang nakatanggap si Finn ay ng text message na humihingi ng tulong mula kay Dippy.
Akala niya ay naubusan na siya ng tinta sa pagguhit, kaya nagmamadali siyang bumili ng tinta at tumakbo sa bahay niya. Pagdating niya, nakita niya si Dippy na nakahiga sa kama, na may yelo sa noo para sa lagnat. Si Hee-do, na nagrereklamo sa iba tungkol sa kanyang malas kahapon, ay nakatanggap din ng tawag na humihingi ng tulong mula kay Dippy. Agad siyang tumakbo sa bahay niya. Inisip ni Issy na gusto ni Dippy na agawin ang kanyang role, kaya sinadya niyang hanapin siya, gamit ang pag-ensayo ng dialogue, bilang dahilan upang alamin ang kanyang intensyon. Naisip naman ni Dippy na biglang naging seryoso si Issy at nasiyahan siya. Sa proseso ng pag-ensayo ng dialogue, nabighani si Issy sa emosyonal na pagganap ni Dippy at nakalimutan niya ang kanyang sariling mga linya. Sinadya pa niyang ibigay sa kanya ang role, sinasabing handa siyang maging kabayo para sa kanya sa dula at sinuot pa ang ulo ng kabayo. Nang makita ni Dippy na kakaiba ang kilos ni Issy, tinanong sana niya ito nang may nag-text sa kanya. Dahil nagmamadali, umalis siya agad at sa huli ay nadapa at nawalan ng malay. Inakala ni Issy na kailangan niya ng first aid, kaya sinuot niya ang ulo ng kabayo at binuhat siya sa kanyang likod habang tumatakbo sa buong campus. Ang eksenang ito ay nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa iba pang mga babaeng estudyante. Nang malaman ni Fin-ay na may sakit si Dippy, gusto niyang magluto ng masustansyang pagkain para sa kanya. Sinunod niya ang mga tagubilin sa internet ng sunod-sunod, ngunit nang matapos siyang magluto ay narinig niya ang huling bahagi ng video na nagsasabing huwag ibibigay sa mga mailagnat dahil lalala lang ang kanilang sakit. Sa desperasyon, kailangan ni Fin-ay natikman ang pagkain at napakasama nito na gusto niyang sumuka. Si Tian-ju ay pauwi na mula sa klase at nakasalubong niya si Kit-Muit sa pasilyo. Nakita niya na patuloy na kinukuskos ni Kit-Muit ang kanyang mga mata. Inisip niya na malungkot pa rin siya at nag-alala na hinarangan siya ni Dippy, kaya nagmadali siyang suriin. Tiningnan ni Fin ang video sa pagluluto na may ad na magagawa mo ito basta may kamay ka. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang niluto at pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang dalawang kamay na may pag-aalinlangan. Nagplano siyang magluto ng ginger water para kay Dippy, ngunit nasunog ito at sa huli ay binigyan lang niya siya ng isang mangkok ng mainit na tubig. Si Hee-do at si Dippy ay nagdala rin ng tinta sa bahay ni Dippy. Lumabas na pareho silang nakatanggap ng text message na humihingi ng tulong mula sa kanya. Dahil sa kanyang sakit, ngunit kailangan pa rin tapusin ang comics, humingi ng tulong si Dippy sa tatlo. Pagkatapos tulungan si Dippy na tapusin ang trabaho, pumunta si Fin sa kanyang silid upang tingnan siya at nakita niya na natutulog siya at tinatawag ang kanyang pangalan na labis na nagpalambot sa kanyang puso. Sa totoo lang, iniisip ni Dippy ang pangalan ng bagong karakter sa comics. Ang comics na tinulungan ng lahat kay Dippy na tapusin ay bumalik sa numero 1 at ang royalty ay inilipat sa kanyang account nang mas maaga kaysa sa inaasahan na ikinatuwa ng lahat. Gustong magpasalamat ni Dippy at inakala ni Fin at Hee-do na bibigyan niya sila ng regalo, kaya sila ay nasasabik, ngunit nagdala siya ng dalawang papuri na watawat. Ang kakaibang pagpapakita ng pasasalamat na ito ay medyo nakakadismaya sa dalawa. Nang marinig ni Fin at Hee-do na gusto ni Dippy na dalhin silang magbakasyon, muli silang natuwa, ngunit agad na nawalan ng gana nang malaman nilang Chinese traditional massage pala ang pupuntahan. Sa huli, nagmungkahi si Fin ay napumunta sila sa beach sa loob ng 3 araw at magpamassage sa gabi at sumang-ayon din si Dippy. Dinala ni Kit-Muit si Kit-Tifas para pumili ng swimsuits. Si Issy ay nakasuot ng panglalaki at aksidenteng nakita siya ni Issy at nang makita niya si Kit-Muit na pumipili ng swimsuit kasama ang isang lalaki, nakaramdam siya ng matinding selos. Bukod pa rito, ang mga kilos ni Issy at Kit-Muit ay mukhang napakalapit, hindi na makatiis si Issy, kaya gumawa siya ng dahilan na tulungan si Kit-Muit na magdala ng mga gamit para masundan ang dalawa. Nang matapos ang lahat sa paghahanda, sa wakas ay nakasama na sila sa bakasyon. Masaya ang lahat, ngunit sa sandaling ito, bumalik ang pagiging tuwid na lalaki ni Dippy. Sa kotse, hindi niya napansin na nagme-makeup si Fin at ang kanyang mga inosenteng salita ay nagpagalit sa kanya. Pagdating sa beach, kumuha si Dippy ng kamera upang maghanap ng inspirasyon at ang inspirasyon na hinahanap niya ay ang mga batang mag-asawa, lalo na ang mga babae. Bukod pa rito, hindi siya nag-atubili at nang mahuli siya ng mga kasintahan ng mga babae, tinanong nila si Dippy, ngunit hindi siya nagtago at sinabi pa niya na naghahanap siya ng material at ipinakita sa kanila ang mga larawan. Dahil sa matibay na ebidensya, hinabol si Dippy at Tin ay ng lahat. Sa kanilang pagtakas, hindi sinasadya na nagyakap sila. Pagkatapos makatakas sa paghabol, iminungkahi ni Tin kay Dippy na gamitin ang hindi inaasahang sitwasyon na ito sa comics. Pagkatapos niyang sabihin ito, isang kahon ang nahulog sa ulo ni Dippy na lumabas na inihagis ni Kit-Muit. Si Tian-ju ay nasabitan ng kahon, tinulungan siya ni Kit-Muit na tanggalin ito at galit na inihagis na nagkataong tumama kay Dippy. Inistorbo ni Kit-Muit ang pag-uusap ni Dippy at Tin. Sa sandaling ito, inimbitahan ni Kit-Tifas at Hee-do si Dippy na magkayak. Nakita ni Kit-Muit na nasugatan si Issy at hindi siya makapaglaro habang ang tatlong lalaki ay nagsasaya. Naiinis, sinadya niyang lumapit para mag-hello at lihim na sinaksak ang kayak ng karayom. Nang lumayo ang tatlo, dahan-dahang lumabas ang hangin sa bangka na nagdulot ng gulat sa kanila. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Fin na nakatayo sa baybayin na kung buksan ang balbula, mas mabilis na lulubog ang bangka. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng ideya kay Kit-Muit, kaya agad siyang sumisid sa tubig at binuksan ang balbula
magsimula ng kayak. Agad na lumubog ang bangka pagkatapos, sa gabi, sina Estienne at si Tiveti ay parehong natulog sa mga upuan sa beach. Lihim na lumapit si Tidek upang kumuha ng litrato kasama si Tidek. Hinanap ni Kit Buit si Estienne, ngunit patuloy lang siyang natutulog habang nakikinig sa musika, hindi siya pinapansin. Sa galit, nilakasan ni Kit Buit ang volume at ginising si Estienne. Si Dippy at Tin ay magkasamang pumunta sa isang tindahan ng isda. Sinabi ng may-ari na ito ay isda para sa mga mag-asawa na ibinebenta lamang ng magkapares. Pagkatapos umalis ng dalawa, dumaan din si Kit Buit at Tin sa tindahan ng isda. Sa beach sa gabi, ang tatlong mag-asawa ay patuloy pa rin sa pakikipag-ugnayan. Si Dippy at Tin ay magkasamang nanonood ng mga bituin. Nang makita ni Dippy na gusto ni Tin ang mga bituin, dinala niya ito sa isang Ferris wheel upang mas maayos na makita ang mga bituin sa tuktok. Gayunpaman, nang pumasok sila sa Ferris wheel, nagkaroon ng aberya. Dahil si Dippy ang nagbayad, nauna si Tin at nang siya na ang susunod, kailangan niyang umupo sa ibang cabin. Nagkatinginan sila sa salamin, nakikipag-usap sa pamamagitan ng dalawang cabin. Bagaman medyo mahirap ang komunikasyon, ang nakakatawang sitwasyon na ito ay aksidenteng lumikha ng pinakamagagandang sandali na nagbigay kay Dippy ng malaking inspirasyon para sa kanyang paglikha. Pagkatapos ng bakasyon, ginamit ni Dippy ang inspirasyon noong gabing iyon upang lumikha ng isang comics. Ang mga iniisip ng mga karakter sa comics ay ang mga iniisip din ni Finn sa oras na iyon. Naisip ni Finn na naunawaan siya ni Dippy at inakala niya na nagpapahayag siya ng kanyang damdamin sa kanya sa pamamagitan ng comics. Sa kanyang damdamin, nagplano siyang magtapat ng kanyang pag-ibig nang biglang pumasok si Tiidu at sinira ang sandaling iyon. Si Tiidu ay magkakaroon ng blind date, ngunit siya ay kinakabahan. Sa una, si Dippy ay nahaharap sa ideya para sa comics kaya wala siyang panahon para tulungan si Tiidu. Ngunit pagkatapos siyang paalalahanan ng babae, naisip niya na maaari siyang mag-ensayo ng eksena ng blind date upang makahanap ng inspirasyon. Upang magkaroon ng tunay na pakiramdam, si Dippy ay lubos na nakikiramdam. Tuwing matapos magsalita si Tiidu, hinihila niya si Finn sa banyo upang talakayin ito. Ngunit gaano man sila mag-ensayo, naramdaman ni na Dippy at Tiidu na hindi ito mukhang blind date sa pagitan ng lalaki at babae, kaya humingi sila ng tulong kay Finn. Ang tanging babae na naroroon ay nag-ensayo ng parte ng babae. Si Dippy at Finn ay magkasamang naglakad-lakad sa kalye upang makahanap ng inspirasyon. Bigla silang nakakita ng isang mag-asawa na nagtatapat ng kanilang pag-ibig. Sinamantala ni Dippy ang pagkakataon na tanungin si Finn na nagpaisip sa kanya na gusto niyang magtapat. Habang kumukuha ng pagkain sa kantin kasama si Kit Buit, masaya niyang ikinuwento ito kay Kit Buit. Matapos marinig ito, si Kit Buit ay medyo nagalit dahil sa mabilis na pag-unlad ni Finn, habang si Estienne ay hindi man lang gumagalaw. Galit na galit siya kaya hinamon niya si Estienne sa basketball at sinakop pa ang court. Isang grupo ng mga lalaking estudyante na nakatayo sa gilid na nanonood sa mga babae na naglalaro ay labis na naapektuhan. Sa huli, naglakas loob si Estienne na pamunuan ang lahat upang bawiin ang court. Iminungkahi ni Kit Buit na kung sasayaw si Estienne para sa kanya, ibabalik niya ang court. Sa huli, sumang-ayon si Estienne at ang kanyang sayaw ay nakakaakit na nakakuha ng atensyon ng lahat kasama na si Kit Buit. Pumunta si Finn sa comic club ng universidad at nakita niya ang ilang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa nilalaman ng comics sa isang magasin ng kabataan. Nang mabasa niya ang mga salita ni Dippy sa comics, inakala ni Finn ay natinatanggihan siya nito sa pamamagitan ng comics at labis siyang nalungkot. Upang magpakasaya, si Finn ay patuloy na naghahanap ng trabaho upang gawin at ilihis ang kanyang atensyon. Galit din si Dippy dahil ang nilalaman ng comics ay hindi isinulat niya, ngunit lihim na binago ni Tinggi. Nakita niya na hindi na dumating si Finn upang gumuhit ng mga ilustrasyon, kaya nag-text siya sa kanya, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Dahil hindi na dumating si Finn sa kanyang bahay upang tulungan siya sa pagkulay, hindi niya siya nakita, kaya kinailangan niyang hanapin siya ng mag-isa. Kinuha ni Finn ang bandila ng pag-aaral para sa graduate school. Sinabi kay Dippy na magiging abala siya sa hinaharap at maaaring hindi na siya matulungan sa pagguhit ng comics. Hindi naintindihan ni Dippy ang kanyang ibig sabihin, sa halip ay binati pa siya ng good luck sa kanyang pag-aaral at gusto pa siyang maging modelo para sa kanyang pagguhit. Ngunit diretsahan itong tinanggihan ni Finn. Biglang lumapit si TDVD kay Dippy at binigyan siya ng litrato ng magagandang binti. Sinasabing nabighani siya sa litratong ito at gusto niyang tulungan siya ni Dippy na hanapin ang taong nasa litrato. Upang tulungan ang art club na makahanap ng male model, hinanap ni Finn si Tidu. Bumalik si Dippy sa bahay at gusto niyang tulungan si Finn, kaya tinanong niya si Hudi kung mayroon siyang mga tips para sa pag-aaral para sa graduate school upang ibigay sa kanya. Humingi ng payo si Tidu kay Dippy kung paano mag-pose ng gwapo bilang isang modelo. Nagpasa si Dippy ng mga post mula sa mga modelo na binili niya upang sanggunian ni Tidu. Naisip ni Tidu na magandang ideya ito, ngunit dahil mga babaeng modelo lang ang binili niya, ang mga post niya ay mukhang kakaiba. Si Tidu ay pumunta sa comic club upang maging modelo para sa mga babaeng estudyante na binabago ang kanyang mga post ayon sa kanilang mga kahilingan. Pumunta si Dippy sa comic club upang ibigay ang mga materyales sa pag-aaral kay Finn. Nang makita ang mga materyales, labis na natuwa si Finn sa loob, ngunit nagkunwari pa rin siyang walang pakialam. Nang makita ni Dippy na nagpipinta ang mga babaeng estudyante ng mga modelo, na
Na-interes siya at nanatili siya upang magpinta kasama nila. Sa huli, napagtanto niya na lumalamig sa kanya si Finn at sinubukan niyang alalahanin kung ano ang kanyang nagawa na ikinagalit niya. Sinundan ni DDVT ang mungkahi ni DP at umupo siya sa hagdan at nagmamasid sa mga babaeng estudyante na dumadaan upang hanapin ang mga binti sa litrato. Nagkataong lumapit ang guro kay DDVT dahil ang manuskrito na isinumite niya noon ay medyo maganda, ngunit ang emosyonal na koneksyon sa pagitan ng dalawang pangunahing karakter ay hindi pa sapat na maayos. Kaya ikinuwento ni DDVT ang kanyang paghahanap sa may-ari ng magagandang binti sa litrato. Naisip din ng guro na ito ay kawili-wili. Bumalik si DP sa bahay, nagtataka pa rin kung bakit biglang lumamig sa kanya si Finn. Sa sandaling ito, lumapit si T.E.D. sa kanya at sinabi sa kanya ang dahilan ng kalungkutan ni Finn kamakailan ay dahil nag-post siya ng isang recording tungkol sa heartbreak online at hinuha na siya ay nabigo sa pag-ibig. Nakita ni DP na napakalito nito dahil hindi niya narinig na nagkaroon ng pag-ibig si Finn. Naalala niya ang araw na na-stalk sila sa puno at lihim niyang narinig ang pag-uusap ni Finn tungkol sa kanyang gusto sa mga lalaki. Nalaman ni DP na ang pagbabago sa pag-ugali ni Finn ay dahil sa heartbreak at sinisisi niya siya dahil sa kanyang pagiging masyadong emosyonal. Matapos ihatid si Ki-do, binuksan ni DP ang drawer at tiningnan ang bote ng tinta na binili niya para kay Finn at nakaramdam siya ng bahagyang pagkabigo. Kinabukasan, upang tulungan si Finn ay na makabalik sa kanyang sarili, naghanda si DP ng regalo at hinanap siya. Sinadya ni Finn ay napanatilihin ang kanyang distansya mula kay DP kahit na nakaupo sa klase na naghahanda para sa pag-aaral. Palagi siyang iniisip sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito aminin. Pumasok ang guro sa klase at tinawag ang mga pangalan at nagkataong tinawag niya si Finn, ngunit nang tumingin siya, nakita niya na siya lang ang nasa klase. Nang malaman niya na ang iba pang mga estudyante ay pumunta upang manood ng preliminary round ng kompetisyon, sinabi ng guro kay Finn na tawagin sila. Naisip niya na si DP ay dapat ding pumunta at manood ng napakagandang pagtatanghal. Ayaw siyang makita ni Finn ngunit sa pagigiit ng guro, kailangan niyang pumunta. Samantala, nang makita ng nakababatang kapatid ni Essie, na si KCD na nakikipag-ugnayan si Essie at si HDDV, nagduda siya. Nagmamadaling nagpaliwanag si Essie sa kanyang kapatid, ngunit naniniwala pa rin si Essie na mayroong higit pa sa kanilang dalawa kaysa sa pagkakaibigan. Inanyayahan ni HDDV si DV na umarte sa isang pelikula at ibinigay pa sa kanya ang lead female role. Gustong tulungan ni Essie ang kanyang kapatid na tumanggi, ngunit agad na sumang-ayon si TVD. Nakita ni HDDV na ang mga binti ni ECD ay medyo katulad ng nasa litrato, ngunit mayroon pa rin kaunting pagkakaiba. Si Finn ay dumating sa lugar ng preliminary round at tinawag ang lahat ng mga estudyante upang bumalik sa klase. Si KCD ay labis na humahanga sa mga gawa ni DP at itinuturing siyang idolo kaya hinanap niya siya upang kausapin. Magkasama silang umupo sa tabi ng flower pot at nag-usap. Naisip ni Finn ang regalo na binili ni DP para sa kanya at inakala niyang nagbago ang kanyang isip kaya masaya siya. Habang naglalakad at nag-iisip, nakita niya si DP at DCD na magkasama at agad siyang nagkamali sa pag-intindi. Nang makita ni DP si Finn masaya siya at gusto niyang ibigay ang regalo na inihanda niya para sa kanya. Ngunit nagalit si Finn, itinapon ang regalo at tumakbo palayo. Bumuhos ang malakas na ulan at si DP ay nasa bahay. Nag-iisip tungkol sa kalungkutan ni Finn dahil sa heartbreak. Sina Tigidu, Dinistian, at si Higidiveti ay pumunta sa bahay ni DP upang sumilong sa ulan. Kasabay nito, sina Bessie at Kitmuit ay tumakbo rin sa bahay ni Finn upang sumilong sa ulan. Ang lahat ay nag-usap tungkol sa mga lalaki at babae. Nagkataon na tinanong ni Essie ang tungkol sa kasalukuyang trabaho ni Dinistian, kaya agad na nag-text si Kitmuit sa kanya. Sa sandaling ito, ang grupo ni DP ay nag-uusap din tungkol sa comics dahil ang mga lalaki ay nagkakilala sa pamamagitan ng pagtulong kay DP na gumuhit ng comics. Ngunit ayaw nilang aminin na nag-drawing sila ng comics. Kaya nagkamali si Estienne at sumagot ng maikli kay Kitmuit. Nang makita ang sagot ni Estienne, labis na nag-alala si Kitmuit at gustong tumawag sa pulis. Alam ni Finn kung ano ang ginagawa ng mga lalaki, ngunit hindi siya pinayagan na sabihin ito, kaya patuloy siyang pinipigilan sina Kitmuit at Dise. Nagsimulang talakayin ang grupo ni DP kung ano ang iniisip ng mga babae tungkol sa mga lalaki na nag-drawing ng comics para sa mga kabataan. Naisip ni Gifi Kididiviki na ang mga babae ay makikita ang mga lalaki na nag-drawing ng comics para sa mga kabataan bilang cool. Ngunit nag-text si Finn na nagsasabing ito ay isang nakakahiya na trabaho, na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa lahat, na inakala na ganito rin ang tingin ng mga babae. Dahil umuulan pa rin, nagpa siya ang tatlong lalaki na matulog sa bahay ni DP, na nagkataong tumulong sa kanya na makahanap ng inspirasyon. Upang makahanap ng higit pang mga materyales, hindi pinatulog ni DP ang kanyang tatlong kaibigan, at pinilit silang magkwento ng mga kwento ng pag-ibig. Sa panig ni Finn, naglaro silang lahat. Nang pumili ng mga karakter, hindi pa rin nakalimutan ni Finn si DP. Sa sandaling iyon, ang mga lalaki sa panig ni DP ay hindi na rin natutulog. Sabay-sabay na naglalaro ng mga laro ng mga kabataan na nag-uusap tungkol sa pag-ibig. Ang mga babae ay parehong naglalaro at nag-uusap tungkol sa mga lalaki. Natuklasan ni DC na may gusto si Kididivite na magsuot ng mga damit ng babae. Matapos tanungin si Han, nalaman niyang nakakita siya ng isang comics para sa mga kabataan sa dormitoryo ni Kididivite na mayroon ding maraming tala sa loob. Alam ni Finn ay na si Kididivite ay tumutulong kay Dipay sa pagguhit ng comics. Sinabi niya kay DC na walang kinalaman ang bagay na ito sa pagsusuot ng mga damit ng babae. Naisip ni DC na marahil ay nagkamali siya sa pag-intindi kay Kididivite
Dick at gusto niyang humingi ng paumanhin, ngunit hindi niya magawa ng diretsahan. Kaya nag-text siya at tinanong si Dick kung anong uri ng panty ang gusto niya, na labis na nagpagalit sa kanya. Nang nakahiga na sila sa kama at maghahanda na matulog, ang tatlong babae ay nag-usap tungkol sa mga sexy na swimsuits. Ngunit si DC at Kit Witt ay nakatulog na pagkatapos lamang ng ilang pangungusap. Naiwan si Finn ay napatuloy na nag-uusap. Naramdaman ni Finn ay na masaya siya at nag-post pa siya ng larawan nilang tatlo online. Sa panig ni DP, naghahanda na rin siya matulog, ngunit nag-aalala pa rin siya para kay Finn, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ito. Si Finn ay natutulog at sumagot ng telepono nang walang direksyon at nang matapos ang tawag ay nalaman niya na si DP pala ang tumawag. Kinaumagahan, nag-text si DP kay Finn, sinasabing tutulungan niya siyang hanapin muli ang kilig. Binasa ni Finn ang text message. Sa una ay medyo natuwa, ngunit natakot siyang maloko, kaya hindi niya ito pinansin, inilagay ang telepono at muling natulog. Sa panig ni DP, siya at si Tiidu ay nagplano kung paano maibabalik ang kilig ni Finn at nagplano pa siyang bigyan siya ng isang espesyal na regalo. Nagbabasa si Finn sa library at dinala ni DP ang regalo na ikinagulat niya. Naglalaro si A.S. Diaz ng basketball kasama ang kanyang mga kaklase at biglang may kumantang tunog at agad siyang nawala ng malay. Akala ng mga kaklase ni A.S. Diaz na may sakit siya at gusto siyang dalhin sa emergency room. Sa sandaling ito, lumitaw si Kit Witt upang pigilan sila at kinuha ang panulat upang gumuhit sa kanyang mukha. Hinanap ni A.S. Diaz si DP upang humingi ng tulong dahil madalas itong nangyayari sa kanya kamakailan. Una, mayroong isang taong nag-awit sa kanya upang matulog at pagkatapos ay gumuhit sa kanyang mukha. Dahil inawit ni Kit Witt ang kanta ni DC na nagpatulog kay A.S. Diaz, nalito siya at gustong talakayin ito kay DP. Natatakot si DP na ang pagpapaalam kay A.S. Diaz na si Kit Witt ay si DP ay magdudulot sa kanya ng pagkasira, kaya ipinaliwanag niya lang ito ng maikli. Salamat sa kwento ni Kit Witt at A.S. Diaz, nagkaroon si DP ng maraming ideya para sa kanyang comics. Si DC ay patuloy pa rin sa pagpili ng mga damit para kay Kit. Ngayon ay nakasuot siya ng shorts, umaakyat sa mataas na lugar upang kumuha ng damit nang dumating si Kit. Ang anggulo ng panonood ay perpektong nakita ang mga binti ni AC, na siyang perpektong mga binti sa larawan. Agad na tumakbo si Kit na tuwang-tuwa at bilang resulta, nahulog si DC. Hindi alam ni Kit na ito ay mga binti ni AC at inakala niyang umalis na ang taong iyon. Sa klase, patuloy na iniisip ni Finn ang plano ni DP na kiligin siya, kaya hindi siya nakapag-concentrate sa pag-aaral. Nang tanungin ng guro ang takdang aralin, nag-alala si Finn. Sa sandaling ito, tumayo si DP, ibinigay ang isang EST, at sinabing nasa loob nito ang takdang aralin. Nag-alala si Finn ay na ito ay bahagi ng plano upang kiligin siya, natatakot na kapag isinaksak ang EST, ay lalabas na kakaibang larawan. Kaya sinabi niyang hindi pa niya nagagawa ang kanyang takdang aralin. Ngunit nagpilit si DP na isaksak ang EST. Ang kanilang pag-aaway ay ikinagalit ng guro, kaya pinalabas niya silang dalawa. Nalaman din ni Finn mula kay DP na ang mga salita ng pagtanggi sa comics ay hindi niya isinulat, kundi idinagdag ni Tinggi. Labis na natuwa si Finn dahil nangangahulugan ito na hindi siya tinatanggihan ni DP. Lubos na inaasahan ni Finn ang huling linya ni DP. Ngunit nang tanungin niya ito, ayaw naman niyang sabihin niya. Si Finn ay nasa internet pa rin, naglilinis ng pangalan at pinupuri ang comics ni DP. Sa dulo ng live stream, nagreklamo pa siya sa kanyang mga tagahanga na inaasahan niya ang mga sorpresa sa kanyang paparating na kaarawan. Nang tinapos ni Finn ang live stream, natuklasan niya na maraming tagahanga ang nang-iinsulto sa kanya. Ang ilan ay nagsabi pa na si Finn ay isang napakatabang otaku. Lubos itong nakasakit kay Finn at nagdesisyon pa siyang magpapayat. Samantala, si DP, na gumagawa ng comics kasama si Tidu, ay natuklasan din na si Finn ay inaatake online ng mga tagahanga. Kaya tinulungan ni DP si Finn ay naipagtanggol ang kanyang sarili. Nang marinig niya na sinabi ni Tidu na gusto ni Finn ay ng isang hindi malilimutang kaarawan, nagsimula si DP na mag-isip kung paano magdaos ng kaarawan para sa kanya. Upang maghanap ng material, pumunta si DP sa basketball court upang hanapin si Destian. Hindi niya inasahan na si Destian ay nakatulog sa court. Nang makita na ang ventilador ay direktang umiihip kay Destian, mabait na pinatay ni DP ang ventilador sa takot na sipunin siya. Sa sandaling ito, dumating si Kit Witt at nakita na natutulog si Destian. Lumapit siya sa kanyang kamay at dahan-dahang umawit ng lulabi na tumutulong kay Destian na makatulog ng mas mahimbing. Nang magising si Destian, tinanong niya sina DP at Kit Witt kung dumaan ba si Jelly. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, mabilis na tinakpan ito ni Kit Witt. Si Finn ay kumakain kasama si Tidu at sinabi niya na gusto niyang magpapayat. Sinabi rin ni Tidu na si Finn ay medyo mataba. Lalo itong nagpaniwala kay Finn ay na iniisip din ni DP na mataba siya, kaya lalo siyang nagpursige. Dahil si Tidu ay nag-ensayo ng Hekson, inanyayahan niya si Finn ay na mag-aral din at magkasama silang nag-ensayo. Gayunpaman, sa bahagi ng physical fitness test, tumakbo si Finn sandali at hindi na niya kaya at nahulog siya sa isang upuan sa parke at nakatulog. Napagod din si Tidu sa pagtakbo, ngunit nang makita niya ang dalawang magagandang babae na dumaan, nagkunwari siya na walang nangyari. Sa break habang nag-ensayo ng Hekson, tinanong ni Finn si Tidu kung paano planong ipagdiwang ni DP ang kanyang kaarawan. Hindi diretsahang sinabi ni Tidu, ngunit sinabi lang niya kay Finn ay na
magkakaroon ng isang malaking sorpresa. Bagaman si Finn ay may kaunting inaasahan, nag-aalala siya na gagawa si Deeply ng mga awkward na kilos tulad ng huling pagkakataon na pinabilis nito ang tibok ng kanyang puso. Nang bumalik si Finn at Theodore, natuklasan nila na kasama ni Deeply ang master ng sekso ng propesor. Lumabas na ang master na ito ay ang nakababatang kapatid ni Deeply. Si Deeply, talaga bang napakabuti. Mukhang nagsisimula na si Eki na magustuhan ang ilang mga paraan ng pagdiriwang. Inisip ni Tiandai na tinatanong ni Eki ang kanyang kagustuhan upang maghanda para sa kanyang kaarawan, kaya sinabi niya ang kanyang mga lihim na pagnanasa. Nang gabing iyon, sabik na naghihintay si Eki sa bahay. Ang biglaang pagdating ni Tiandai ay ikinagulat ni Eki dahil naghihintay pa siya ng delivery ng pagkain at gustong maghanda ng masarap na pagkain bago dumating si Tiandai. Sa sandaling iyon, dumating din ang delivery ng pagkain na in-order ni Eki. Kaya umupo sina Eki at Tiandai sa tapat ng isa-di-isa at romantikong tinangkilik ang hapunan gamit ang delivery na pagkain. Pagkatapos kumain, nagsimulang gumawa sina Eki at Tiandai. Sinadya ni Tiandai na ipakita ang kanyang ganda sa harap ni Eki, ngunit hindi ito naunawaan ni Eki. Sa halip, sinabi pa niyang malusog si Tiandai na nagparamdam sa kanya na lalo siyang tumaba. Hiniling ni Eki kay Tiandai na gupitin ang drawing paper at madaling pinutol ni Tiandai ang buong tumpok ng drawing paper sa isang hiwa lang na ikinagulat nilang dalawa. Habang nakatutok si Eki sa pagguhit, biglang nakita ni Tiandai ang kalendaryo sa silid ni Eki na may markang araw ng kanyang kaarawan. Natuklasan ni Ziyu at Ludao ang larawan ng mga paa na laging iniingatan ni Gu Zhengxing. Nahulaan din ni Ziyu na ang magandang mga paa na laging hinahanap ni Gu Zhengxing ay malamang na kay Ludao. Sa pagnanasa ng mga kasamahan sa koponan ng basketball, nagpa siya si Ryotatsu na umamin ng pag-ibig kay Kiko. Gayunpaman, pagkatapos makita si Keiko, siya ay lubhang nag-aalinlangan sa kanyang puso. Hindi alam kung anong mga bagyo ang haharapin niya pagkatapos ng kanyang pag-amin. Sa kanilang pag-uusap, inisip ni Ryotatsu na nakilala na siya ni Keiko bilang si Jelly, kaya nag-iisip pa rin siya kung paano magtago. Sa sandaling nag-aalala si Ryotatsu kung paano haharapin ito, biglang sinabi ni Keiko na gusto niya si Ryotatsu. Pagkatapos ng pag-amin ni Keiko, tila huminto ang mundo at pareho silang natulala habang si Ryotatsu ay medyo nahihiya sa sandaling iyon. Nang malaman ni Ludao na ang magandang mga paa na hinahanap ni Gu Zhengxing ay kanya, nag-perform siya sa entablado, patuloy na ipinapakita ang kanyang mga paa kay Gu Zhengxing. Ngunit sa sandaling iyon, lubos na nakatuon si Gu Zhengxing sa paggawa ng pelikula, hindi niya napansin ang mga paa ni Ludao, at patuloy siyang pinagalitan dahil hindi siya sumusunod sa script na ikinagalit niya. Nang makita na ginawa niya ang lahat para mapansin ni Gu Zhengxing ang kanyang mga paa, ngunit hindi pa rin, nag-isip si Ludao ng ibang paraan. Dinala ni Eki si Tiandai sa virtual reality amusement park. Kahit na sinabi ni Eki na para lang sa materyales, inisip pa rin ni Tiandai na ginawa ito ni Eki para ipagdiwang ang kanyang kaarawan para maramdaman niya na siya ay pinoprotektahan. Nang magsimula na ang totoong laro, parehong natakot ng kaunti sina Eki at Tiandai. Gayunpaman, nang makita si Tiandai na nag-aatubili, biglang lumabas ang panlalaking hormone ni Eki at nagpasya siyang maging malakas, protektahan si Tiandai at sumulong. Sa sandaling ito, naisip din ni Tiandai ang isang eksena kung saan siya ay pinoprotektahan ni Eki at tinatalo ang lahat ng mga kaaway. Maraming ruta at galaw ang binalak ni Eki, ngunit sa sandaling lumabas siya sa pinagtataguan, nabaril siya. Dahil gustong mabawi ni Kiko ang kanyang dangal pagkatapos tumakas ni Mura, inanyayahan din niya si Ryotatsu na maglaro ng virtual reality. Gayunpaman, sa pinangyarihan, muli na namang namula si Keiko at muntik na siyang masneak attack ng iba. Mabilis na hinila ni Ryotatsu si Keiko para bumagsak sa lupa at ang kanilang mga kilos ay naging mas intimate. Sa panig ni Tiandai, pagkatapos niyang makitang na-eliminate si Eki, galit na galit din siya, sumisigaw, tumatakbo na may baril at walang pakundangan na bumaril, hindi inaasahang tinamaan si Kiko. Siya ay na-disqualified din at kasabay nito ay nagalit si Ryotatsu. Ibinalibag ni Ryotatsu si Tiandai na nagtiyak ng tagumpay para sa kanyang koponan at nakakuha ng papuri mula kay Kiko at nagsimula ang bagong round. Sa pagkakataong ito, sumumpa si Eki na poprotektahan niya si Tiandai ng maigi. Ngunit dahil sa sobrang kaba, hindi sinasadya na nabaril niya si Tiandai. Gusto ni Eki na dalhin si Tiandai sa isang sandcar ride. Ngunit dahil sa takot, napakabagal ng kanyang pagmamaneho. Upang maipakita ang kanyang mga paa, inanyayahan din ni Ludao si Gu Zhengxing na mag-sandcar ride. Napakabilis magmaneho ni Ludao at patuloy niyang pinaalalahanan si Gu Zhengxing na tingnan ang kanyang mga paa. Ngunit sa sandaling ito, nasa estado ng takot si Gu Zhengxing. Wala na siyang isip na bigyang pansin ang mga paa ni Ludao. Nang makitang hindi makuha ng kanyang mga paa ang atensyon ni Gu Zhengxing, naisip ni Ludao na peke ang impormasyong ibinigay ni Ziyu at sa halip ay naunawaan niyang gusto ni Gu Zhengxing na magkaroon ng perpektong mga paa. Kaya sumugod siya upang tumulong at inilabas ang waxing paper na biglang nagtanggal ng isang bahagi ng buhok sa binti ni Gu Zhengxing na hindi handa na naging dahilan ng matinding sakit sa kanya. Sa gabi, magkasamang nangingisda sina Eki at Tiandai. Hindi sinasadyang napunit ng kawil ni Eki ang isang
piraso ng damit ni Ziyu at natuklasan niya na sina Ziyu at Izen ay nasa tabi nila. Dahil sa paglalaro sa buong araw, may kagyat na kailangan gawin si Iki, ngunit naubusan ng baterya ang kanyang telepono at naubusan din ng baterya ang telepono ni Tiandai. Upang makatipid ng oras, hinila ni Tiandai si Iki upang tumakbo sa kalye para sumakay ng taxi at hinimok pa niya ang driver na magmaneho ng mas mabilis. Gayunpaman, dahil sa sobrang bilis, nagkaroon ng aksidente ang sasakyan at kinailangan ni Iki at Tiandai na manatili sa kotse. Sa sandaling ito, binuksan ni Iki ang radyo sa kotse. Sa katunayan, nais ni Iki na pakinggan ni Tiandai ang regalo niya. Ang regalo ay isang birthday song na hiniling ni Iki sa radyo. Lubos na naantig si Tiandai, lalo na nang alalahanin ang mga sandali sa araw na ito. Naramdaman niya na pinoprotektahan siya ni Iki. Sa huli, binigyan pa ni Iki si Tiandai ng isang birthday cake na nagbigay sa kanya ng isang perpektong kaarawan. Upusin na Iki at Tiandai sa isang bench sa parke upang pag-usapan ang susunod na direksyon ng development ng comics. Gusto ni Iki na magdagdag ng horror elements, kaya na-curious si Tiandai at kinuha niya ang pinakabagong issue ng comics upang basahin. Sa mismong climax, natapos na ang kwento dahil hindi pa naisip ni Iki kung paano ito ipagpapatuloy. Nagpasya silang tatlo na hanapin si Ziyu, ang prototype ng karakter na si Imi sa kwento, upang humingi ng opinyon. Sa huli, nagpasya ang tatlo na manood ng horror film upang maranasan ang pakiramdam. Bago magsimula ang pelikula, inisip ni Tiandai na magkunwari siyang natatakot sa pinaka-climax na bahagi upang mayakap ni Iki at hindi niya mapigilang matawa sa pag-iisip na ito. Ang sitwasyon ay sina Iki at Ziyu ay hindi rin natakot sa pelikula at wala silang anumang inspirasyon. Upang matulungan si Iki na makahanap ng horror inspiration, nagpasya si Tiandai na dalhin siya sa isang pagsubok ng tapang. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya kay Keiko at sinabi sa kanya ang tungkol sa planong ito at balak din ni Keiko na yayain si Ryotatsu na sumama. Naglalakad sina Keiko at Ryotatsu sa kalye at magkasama silang pumasok sa isang restaurant. Habang kumakain, hindi sinasadya silang nakilala si Xiao Jian, isang high school classmate at ex-boyfriend ni Keiko. Sa halip na makinig sa masayang pag-uusap ni Keiko at Xiao Jian, hindi maiwasan ni Ryotatsu na mainggit. Sa kanilang pag-uwi, nakakita sila ng isang pusa at napakagiliw ni Keiko sa mga pusa na nagpakita kay Ryotatsu ng magandang panig niya. Gabi na at opisyal na nagsimula ang pagsubok ng tapang. Nakita ni Iki at Tiandai si Naludao at Guzengsing. Tiningnan ng apat ang madilim na pasilyo at kahit na natatakot sila, naglakas loob pa rin silang magpatuloy. Gayunpaman, pagkatapos lakarin ang buong pasilyo, walang nangyari. Tinanong ni Iki si Tiandai kung may nangyari na sa pasilyong ito. Sinabi ni Ludao kina Iki at Tiandai ang ilang mga alamat tungkol sa pasilyong ito. Isa sa mga ito ay ang sinumang dumaan dito ay mawawala ng malay. Sa katunayan, ito ay ang pasilyo ng music room at ang taong nawala ng malay ay si Ryotatsu dahil nakatulog siya sa pakikinig sa kanta ni Lojeli. Ang iba pang mga kwento ay nabunyag na peke at wala man lang nakakatakot. Kaya di ipinagpatuloy ng grupo ang paghahanap sa maalamat na horror hallway ng paaralan. Dumating ang apat sa isang silid na puno ng plaster statues. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Ludao, kaya giagad siyang lumabas kasama si Guzengsing. Naiwan na lang si Iki at Tiandai. Dumikit siya kay Iki, patuloy na naghahanap ng pagkakataon na hawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, nakita ni Iki na gumagalaw ang mga plaster statues at sa takot, hinawakan niya ang kamay ni Tiandai at tumakbo. Lubos na naantig si Tiandai dahil ito ang unang pagkakataon na magkahawak sila ng kamay. Ngunit pagkatapos ay natuklasan niya na hindi niya pala hinahawakan ang kamay ni Iki sa alinman sa kanyang mga kamay at napagtanto niya na ang hinahawakan niya ay isang peking kamay. Pagkatapos lumabas ni Iki at Tiandai, lumabas si Naludao at Guzengsing mula sa likod ng plaster statue. Sa katunayan, sila pala ang nagpaikot sa mga estatwa. Ngunit habang sila ay nagmamalaki, bigla silang nakita na gumagalaw ang plaster statue at sa takot ay tumakbo sila. Dinala ni Iki at Tiandai ang pinakabagong issue ng comics upang isumite kay Kianjia, ngunit pinagdudahan sila nito. Nagpasya silang dalawa na kumbinsihin si Kianjia at humingi ng tulong kay Gongjian, ngunit natuklasan nilang target din si Gongjian ni Kianjia. Upang matulungan si Gongjian, nagpasya si Iki at Tiandai na lumahok sa laro ng pagtaka sa sikretong silid na iminungkahi ni Kianjia. Bilang kapalit, hindi na niya pahihirapan si Gongjian. Inanyayahan din ni Iki si Ziyu at ang iba pang mga kaibigan na sumali. Sa gitna ng laro, nahuli si Ziyu at kailangan nilang lahat na hanapin kung paano siya iligtas. Iba si Keiko sa iba at nagpakita siya ng matinding pananabik na gusto niyang manghuli ng multo at tumakbo siya sa sikretong silid. Sinundan siya ni Ryotatsu dahil nag-aalala siya para sa kanya. Si Naludao at Guzengsing ay natural na naging magpartner at magkasama silang naghanap kay Ziyu. Sa paghahanap, gusto ni Ludao na alamin ang tungkol sa nakaraan ni Guzengsing at tinanong siya kung bakit ayaw na niyang mag-perform sa entablado, gayong mahal na mahal niya ito. Sa katunayan, dati, sa tuwing magpe-perform si Guzengsing, ang kanyang babaeng partner ay laging nagkakaroon ng matinding aksidente. Kaya nagpasya siyang hindi na mag-perform sa entablado. Habang nag-uusap sila, lumitaw ang taong nagpapanggap na multo para takutin silang dalawa, ngunit hindi sila natakot. Pagkatapos lang mag-usap, napansin nila ang multo at tumakbo sa takot. Gumawa din si Iki at Tiandai ng isang grupo. Dahil sa sakit ng
tiyan, tumakbo si Eki sa banyo at iniwan si Tiandai ng mag-isa. Pagbalik niya, narinig niya ang sigaw ni Tiandai. Nag-aalala para sa kanya, mabilis na tumakbo si Eki upang tumulong, ngunit hindi sinasadyang nasaktan ang isang manlalaro. Kinailangan nilang lumabas at hindi na maaaring ipagpatuloy ang laro ng pagtaka sa sikretong silid. Napasok si Ludao at Gu Zengxing sa isang silid. Hinarangan ni Gu Zengxing ang pinto at naghanap si Ludao ng ibang daan palabas. Sa sandaling ito, nakita ni Gu Zengxing ang mga paa ni Ludao at napansin niyang ang perpektong mga paa na hinahanap ni Brother Hang ay halos kapareho ng sa kanya. Sina Keiko at Ryotatsu ay medyo relax. Natulog pa nga si Keiko sa balikat ni Ryotatsu. Naghihintay pa rin si Ziyu na may dumating para iligtas siya, ngunit walang dumating kahit gaano katagal siya maghintay. Gayunpaman, nagtitiwala pa rin siya na darating ang kanyang mga kaibigan upang iligtas siya. Sa tulong ng pakikipagsapalaran sa sikretong silid, nakakuha si Iki ng maraming inspirasyon at natapos niya ang manuskrito ng maayos. Pagkatapos bumalik, kusa siyang humiling na bumalik sa koponan ng basketball. Nagdala rin si Tiandai ng maraming gamot bilang pag-ingat. Naghanda rin si Ryotatsu ng isang maliit na welcome ceremony para kay Iki. Gayunpaman, sa sandaling ang lahat ay nasasabik, inihayag ni Iki na gusto niyang maging manager ng koponan ng basketball at hindi maging manlalaro. Pagbalik ni Ludao, napakahusay niyang umarte na nakakuha ng atensyon ni Gu Zengxing. Ngunit nang matapos ang pagtatanghal, nakatuon pa rin ang pansin ni Gu Zengxing sa mga paa ni Ludao. Sa katunayan, hindi siya naakit sa performance ni Ludao. Siya ay abala lamang sa pagtingin sa kanyang perpektong mga paa. Kaya, binago ni Gu Zengxing ang script. Sinasadya na gustong bigyan ng pansin ang mga paa ni Ludao. Ngunit habang binabago niya ito, mas lalo siyang nakatuon sa mga paa. Sa sandaling naguguluhan ang mga miyembro ng koponan ng basketball, biglang dumating si Kiko kasama ang maraming babaeng estudyante. Inisip ni Keiko na pumunta si Iki para agawin ang teritoryo, kaya nagpakita siya ng pagkairita. Ipinaliwanag ni Tiandai na pumunta si Iki upang maging manager ng male basketball team. Matapos marinig ang paglalarawan ni Tiandai sa trabaho ng manager, napagtanto ni Keiko na ang mga bagay na madalas niyang ginagawa ay pareho lang, kaya gusto din niyang agawin ang posisyong ito. Natakot ang mga lalaking estudyante nang marinig ito at nagpumilit silang pigilan si Iki at hilingin sa kanya na maging manager. Sa huli, nagpa siya sina Iki at Keiko na magkompetisyon. Ngunit nagbigay pa si Keiko ng isang hiling na ang matatalo ay kailangang magsuot ng damit na sa tingin ng kalaban ay pinakanakakahiya. Ang pagganap ni Ludao ay nakakuha ng papuri mula kay Gu Zengxing. Gayunpaman, upang hindi maapektuhan ni Ludao ang kanyang paghusga, sinasadya ni Gu Zengxing na hilingin kay Ludao na magsuot ng pantalon na may istilong Japanese. Upang makipagkompetensya para sa posisyon ng manager ng koponan ng basketball, pinamunuan ni Iki ang kanyang koponan sa isang laban sa koponan ni Kiko. Nagdaos ang dalawang panig ng ibang uri ng mga laban, lalo na ang napakadramatikong basketball showdown. Sa simula ng laro ng basketball, nangunguna ang koponan ni Ryotatsu. Biglang naisipan ng panig ni Keiko na tawagin ang lahat ng girlfriends ng mga miyembro ng koponan upang magsaya. Salamat sa moral support mula sa mga girlfriends. Ang mga miyembro ng pulang koponan sa court ay biglang naging mga kabayong hindi makontrol at mabilis na binago ang score. Nang makita ni Tiandai na hindi maganda ang sitwasyon, naisipan niya ang isang plano at tinawag niya si Ludao na nagpe-perform malapit doon. Ginamit niya ang alindog ni Ludao upang maagaw ang atensyon ng mga girlfriends ng pulang koponan. Bilang resulta, nawala ng konsentrasyon sa laro ang mga miyembro ng pulang koponan at sa huli ay nanalo ang koponan ni Iki sa laro ng basketball. Gayunpaman, sa kabuang resulta, talo pa rin si Iki at si Keiko ang pangkalahatang nagwagi. Bagaman natalo, medyo kalmado si Iki, ngunit mayroon pa rin kaunting pagkadismaya sa kanyang puso. Nais niya sanang magpakitang gilas sa harap ni Tiandai, pero natalo kay Keiko. Gayunpaman, naramdaman ni Tiandai na napakahusay ng ipinakita ni Iki at patuloy niya itong pinupuri. Naghahanda si Iki na mag-register para sa isang kompetisyon sa event ng pagdiriwang ng pagkakatatag ng paaralan. Dahil nanalo na siya sa isang laban dati, kilala na siya ng mga senior sa paaralan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang hamunin ang kanyang sarili sa isang kompetisyon na may mas mataas na antas ng kahirapan. Sa sandaling magre-register na siya, nakita niya si Tiandai. Dahil malapit na ang pagdiriwang, abala si Tiandai sa pagdidisenyo ng poster para sa event, kaya wala na siyang oras upang tulungan si Iki sa pagguhit ng comics. Nakita ni Iki si Tiandai na nag-iisang nagtutulak ng isang cart, na may dalang dalawang malaking kahon, kaya nag-aalala siyang lumapit upang tingnan at nakita niya na abala na pala ito. Narinig niya mula kay Tiandai na nagdidisenyo siya ng poster para sa pagdiriwang. Ngunit sa sandaling ito, nahihirapan siya sa mga ideya at hindi niya alam kung paano ito didisenyuhin. Sa kabutihang palad, si Iki ay isang comic artist, kaya nag-alok siyang tulungan si Tiandai. Sa tulong ni Iki, mabilis na nakakuha si Tiandai ng ideya para sa poster. Napakasaya ni Tiandai at walang pag-aalinlangang ibinigay niya kay Iki ang bahagi ng trabaho sa paggawa ng sketch. Hindi nagreklamo si Iki at nakipagtulungan siya kay Tiandai sa pagbuo ng mga ideya para sa poster. Napakasaya ni Tiandai na magkasama silang gumagawa sa mga drawing paper na nakakalat sa sahig. Gayunpaman, pagkatapos mag-drawing ni Tiandai ng matagal, nakita pa rin niya si Iki.
na hindi pa gumagalaw ng panulat kaya medyo nainip siya at nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagguhit ng mag-isa at nagdahilan na papuntahin si Eki sa labas upang hugasan ang mga panulat. Nang lumabas si Eki na may dalang panulat, narinig niya mula sa kaibigan ni Tianday na napakaikli pala ng oras na ibinigay sa kanya para matapos ang poster. Hindi maiwasan ni Eki na makaramdam ng pagkahiya dahil kanina ay nag-iisip pa lang siya kung paano magsisimula at wala pa siyang naitutulong kay Tianday. Sa sandaling ito, si Tianday na abala ay hindi sinasadyang nasaktan ang kanyang kamay dahil sa pagmamadali. Alam ni Eki na napakarami ng trabaho ni Tianday kaya bumalik siya upang hanapin siya at tinanong siya tungkol sa mga susunod na gawain. Ang trabaho ni Tianday ay marami at komplikado at hindi pa rin niya natatapos ang karamihan nito. Nakita ni Eki na napakaikli ng oras at hindi ito matatapos ng isang tao kaya nagpasya siyang maghanap ng isang grupo ng mga kaibigan upang tulungan si Tianday. Tinawag ni Eki ang lahat ng kanyang matalik na kaibigan at sabay-sabay siyang nagplano ng isang detalyadong plano at bawat isa ay may sariling gawain. Pagkatapos ng maikling pagpapaliwanag, agad na nagsimulang magtrabaho ang lahat. Si Gu Zengxing ay nagtrabaho kasama si Ludao, ngunit hindi pa rin makalimutan ni Gu Zengxing ang mahabang mga paa ni Ludao at sinasadya niya itong iwasan, ngunit habang sinasadya niya itong iwasan, mas mahirap itong kalimutan. Sina Keiko at Ryotatsu ay magkasamang nagbitay ng banners. Habang nagtatrabaho, biglang narinig ni Ryotatsu ang boses ni Lojeli, kaya iniwan niya ang kanyang trabaho at dali-daling tumakbo upang hanapin ito. Nagulat si Keiko at nagalit din dahil mayroong nagpapanggap sa kanya, kaya sinundan niya ito. Si Ziyu ang namamahala sa pagguhit sa drawing room. Pagkatapos ayusin ni Eki at Tianday ang mga gamit ni Ziyu, umalis sila at naiwan siyang mag-isa. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang dumaan ang isang babae at nang makita niyang abala sa paggawa si Ziyu, naakit siya ng husto at kusa siyang lumapit upang makipag-usap. Magkasamang nagdekorasyon si Eki at Tianday ng mga lobo. Dahil inayos ni Eki ang lahat ng maayos at napakalinis, naramdaman ni Tianday na ligtas siya. Noong una, dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, maling bus ang nasakyan ni Gu Zengxing at Ludao at huli na nang malaman nila ito. Dahil hindi ito ang kanilang hintuan, hindi makahinto ang bus at kinailangan nilang umupo na lang. Natagpuan ni Ryotatsu ang taong matagal na niyang hinahanap sa pamamagitan ng boses, ngunit nalaman niya na ang taong iyon ay isang lalaki. Labis siyang nadismaya, gayunpaman, pagkatapos ng panloob na pakikibaka, nagpasya pa rin si Ryotatsu na linawin ang lahat sa Lojeli na ito. Sumama si Ziyu sa babae sa isang coffee shop para uminom ng tsaa. Sa katunayan, naglakas loob na sana si Ziyu na bumalik upang iguhit ang poster, ngunit dahil sa paulit-ulit na mainit na pag-anyaya ng babae, nahirapan siyang tumanggi. Sa panig naman ng natuklasan ni Ryotatsu na ang taong hinahanap niya ay hindi na nagpapatugtog ng kanta ni Lojeli na nagpatulog kay Ryotatsu sa mismong lugar. Inisip ni Keiko na inaapi si Ryotatsu, kaya sumugod siya upang parusahan ang taong iyon. Sina Ludao at Gu Zengxing sa wakas ay nakababa na sa bus stop. Gayunpaman, nang maghahanda na silang sumakay ng bus pa uwi, huli na pala sila. Umalis na ang bus at kailangan nilang maghintay ng isa pang kalahating oras. Pagkatapos magdekorasyon ni Eki at Tianday ng mga lobo, bumalik sila sa drawing room at nakita nilang hindi pa tapos si Ziyu sa pagguhit. Nagpasya na sana si Tianday na siya na lang ang gagawa nang biglang bumalik si Ziyu na nagmamadali. Dahil sa pag-aalala, gusto niyang siya na lang ang gumawa, ngunit sa pagmamadali ay hindi sinasadya niyang natapon ang pintura sa poster. Sina Keiko at Ryotatsu ay bumalik upang hanapin si Tianday. Dahil sa pagmamadali ni Keiko at paggamit ng puwersa, nasira ang banner. Nagmamadali ring bumalik sina Ludao at Gu Zengxing dahil sa maling bus na nasakyan, kaya huli na sila at sarado na ang kanilang pupuntahan. Sa madaling salita, walang nakatapos sa kanilang trabaho. Nalungkot ng husto si Tianday, gayunpaman, nagbigay si Eki ng isa pang solusyon. Mula pa sa simula ng pagpaplano, inaasahan na niya ang mga hindi inaasahang sitwasyon na maaaring mangyari. Una, iminungkahi ni Eki kung paano ayusin ang poster at nakakuha siya ng pagsang-ayon mula sa lahat. Pagkatapos, sunod-sunod siyang nagbigay ng mga gawain at mabilis din na nagsimulang magtrabaho ang lahat. Pagkatapos ng isang gabi ng pagsisikap, sa wakas ay natapos ang lahat ng trabaho. Ay natapos ng perpekto. Kinaumagahan, dahil sa magdamag na pagtatrabaho, lahat ay pagod at nakatulog sa mesa. Tumingin si Tianday sa kanyang mga kaibigan na pagod na nakasandal sa mesa at nakatulog at naramdaman niya ang isang matinding init sa kanyang puso. Lalo na nang makita niya si Eki, na puno ang kanyang puso ng pasasalamat. Dahan-dahan siyang lumapit kay Eki at bumulong ng pasasalamat sa kanyang taina. Hindi sinasadya, nakita niya sa bag ni Eki ang registration form para sa sports festival. Napagtanto ni Tianday na magiging popular si Eki sa sports festival. Dahil sa takot na ang kanyang matalik na kaibigan ay makita ng iba pang mga babae at maagaw, mabilis niyang tinawagan ang kanyang mga kaibigan. Samantala, si Beauty ay patuloy pa rin sa pag-aalangan at hindi niya magawang gampanan ang kanyang papel. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Malapit na ang pagtatanghal, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makahanap ng isang taong nakakaintindi sa script at may karanasan sa entablado. Kaya, nagbigay ng ideya si Eki na si Ludao ay kumanta ng malakas upang matakpan ang mga linya ni Beauty. Agad na nilapitan ni Ludao sina Tianday at Keiko upang humingi ng tulong sa vocal training. Si Ludao ay pinagkalooban ng isang kahangahangang boses at sa sandaling kumanta siya, ito ay naging kaaya-aya. Hindi sinasadyang narinig ni Gu Zengxing ang boses na iyon at tila gustong tumalon ang kanyang puso sa kanyang dibdib at dali-dali niyang binuksan ang pinto at pumasok. Hindi inaasahan, ang isang
isang kaibigang babae na nakatayo sa tabi ng pinto ay natumba at hindi sinasadyang naipasok ang buong bumbilya sa kanyang bibig. Ang buong grupo ay nasindak at agad na pinilit na dalhin ang kaibigang babae sa ospital. Si Keiko naman ay kalmado at sinabi niyang hilahin lang ito palabas at gusto pa niyang ipakita sa kanila kung paano. Sa huli, magkasama silang pumunta sa ospital upang humingi ng tulong sa doktor. Pagbalik nila mula sa ospital, tuliro pa rin si Gu Zengxing sa boses ni Ludao at nagpahayag siya ng pagnanais na marinig itong muli sa mismong lugar. Nagdahilan si Ludao na masama ang kanyang lalamunan pagkatapos kumanta upang maayos na tumanggi at dumating na rin ang araw ng opisyal na pagtatanghal. Si Naiki, Tiandae at ang kanilang mga kaibigan ay sabik na pumunta upang manood ng pagganap ni Ludao. Sa entablado, si Ludao ay nagniningning ng husto na nagpahanga sa lahat, hindi inaasahan sa mismong. Habang naghahanda si Judith na umakyat sa entablado, bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda at nawalan ng malay sa mismong lugar. Ang buong grupo sa backstage ay nagkagulo. Si Ludao sa entablado ay walang kamalay-malay sa kaguluhan sa backstage. Pagdating sa linya ni Ludao, naghanda siya upang tawagin si Judith sa entablado, ngunit tinawag niya ito ng ilang beses at walang lumabas. Ang mga manonood ay nagsimulang magbulungan, iniisip na ito ay isang teknikal na problema at si Ludao ay hindi na mapakali. Pagkatapos ng ilang beses na pag-ulit ni Ludao sa kanyang mga linya hanggang sa halos maubos na ang kanyang boses, mayroon ding sa wakas na lumabas. Nagulat si Ludao nang makita na ito ay si Gu Zengxing. Sa katunayan, nang makita niya ang kritikal na sitwasyon na walang sinumang maaaring pumalit, nagpa siya si Gu Zengxing na. Mismo si Gu Zengxing ang lalabas sa entablado. Nagpa siya na rin siya na hindi na niya hahayaang masaktan pa si Ludao. Para kay Ludao, handa rin siyang harapin ang lahat ng panganib at handa siyang masaktan para kay Gu Zengxing. Ang pagtatanghal ay matagumpay at nakakuha ng mainit na pagpalakpak mula sa mga manonood. Pagkatapos ng pagtatanghal, nakipag-usap si Ludao sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa katunayan, sinadya ni Judith na mag-arte na nawalan siya ng malay upang sa sandaling iyon ng kagipitan at walang sinumang makakapagpalit, si Gu Zengxing ay mapilitang lumabas sa entablado. Dahil walang nangyaring masama kay Ludao, mas lalo siyang naniwala na si Ludao ang tunay na pag-ibig ni Gu Zengxing. Kinaumagahan, opisyal na nagsimula ang sports festival ng paaralan. Upang hindi mapansin si Iki ng ibang mga babae, nagplano si Tiandae at sinadyang bigyan si Iki ng maraming tubig upang uminom hanggang sa mabusog siya. Habang si Iki ay pumunta sa banyo, palihim niyang pinalitan ang kanyang sapatos. Ang bagong sapatos ay hindi kasya at napakahigpit na nagpahirap kay Iki. Ngunit dahil malapit na ang oras ng laro at sabik siyang makasali, wala na siyang oras upang mag-check. Nang maghahanda na siyang pumunta sa starting line, dahil sa napakahigpit na sapatos, kailangan niyang tumalon-talon at gumalaw-galaw ng madalas upang mabawasan ang sakit. Ngunit sa mata ng iba pang mga babaeng estudyante, ang aksyon na iyon ay mukhang isang profesional na atleta na nag-iinit ng maayos. Nang marinig ang tunog ng baril dahil sa masikip na sapatos. Sa simula, hindi mabilis tumakbo si Iki at ang kanyang estilo ng pagtakbo ay nakakatawa at kakaiba. Pagkatapos, hindi niya alam kung bakit, marahil upang mabawasan ang pakiramdam ng pagpapahirap sa kanyang mga paa. Hindi sinasadyang bumili si Iki at nalampasan niya ang lahat ng kanyang mga kalaban. At natapos siya sa unang pwesto ng kahanga-hanga. Nang makita na nanalo si Iki ng unang gantimpala, ang grupo ng mga babaeng estudyante ay naghiyawan sa paghanga at mabilis na tumakbo upang palibutan siya. Namula si Tiandae at ang kanyang masusing pagpaplano ay nasira at sa halip ay nagkaroon ito ng kabalintunaan. Ang lahat ng pagsisikap ni Tiandae na magplano ng mga paninira sa iba pang mga kategorya ay nagkaroon din ng parehong kapalaran. Hindi lamang hindi siya nagtagumpay kundi hindi sinasadya rin niyang ginawa si Iki na mas kilala. Si Ike, ang aksidenteng nangyari sa sports festival ay dahil sa labis na pag-aalala ni Juri para kay Iki. Dahil sa pagkonsensya, bumili si Juri ng maraming bagay para maalagaan si Iki at balak pa niyang magluto para sa kanya. Ngunit nang marinig ni Iki na magluluto si Juri, kinabahan siya dahil natikman na niya ang luto nito noong may sakit siya. Gayunpaman, inakala ni Juri na aksidente lang iyon at nagpumilit na magluto para kay Iki. Sa huli, habang nagluluto, dahil hindi siya sanay, biglang lumaki ang apoy. Muntik nang matumba si Juri, mabuti na lang at niyakap siya ni Iki. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Juri ang init ng yakap ni Iki. Sumama si Iki kay Juri sa klase. Noong una ay balak ni Juri na kumuha ng mag-aalaga kay Iki. Ngunit sa huli ay si Iki pa ang nag-alaga sa kanya, kaya labis siyang nahiya. Nagpasya siyang gumawa ng isang bagay para sa kanya, kaya naisip niyang kopyahin ang mga notes ni Iki. Ngunit habang natulala si Juri sandali, napuno na ng guro ang pisara ng mga formula. Hindi alam ni Juri kung saan magsisimula, sa halip ay nakinig siya sa lecture ng guro. Patuloy siyang nangangarap tungkol sa relasyon nila ni Iki at nakalimutang kopyahin ang mga notes at bigla na lang siyang nakaguhit ng Ferris wheel. Nakipagkita si Juri kay Kyogetsu at tinanong kung paano niya mababayaran si Iki. Sinabi ni Kyogetsu kay Juri na ipakita ang kanyang katapatan upang mapasagot si Iki. Upang maipakita ang kanyang katapatan, nagpa siya si Juri na gumawa ng heart-shaped na chocolate para kay Iki at naghanap pa siya ng tuturuan sa kanya kung paano ito gawin. Pagkatapos itong gawin, natakot si Juri na masyadong halata ang kanyang pagmamahal, kaya kumuha siya ng kutsilyo at hinati ang heart-shaped na chocolate sa maraming piraso. Habang masayang dala ni Juri ang chocolate upang hanapin si Iki, dahil hindi siya nakatingin sa dinadaanan, aksidente niyang nabunggo si Iki. Ang lahat ng chocolate ay nahulog sa lupa at ang orihinal
na hugis puso ay nawala. Matapos tulungan ni Iki si Juri na pulutin ang mga tsokolate at narinig na ito ay para sa kanya, kumuha siya ng isang piraso at isinubo ito. Iminulat ni Iki ang kanyang mga mata nang marinig ang malutong na tunog ng pagsubo. Pinuri niya ang tsokolate na regalo ni Tianday, na sinasabing napakasarap nito at hindi sinasadyang hinaplos ang ulo ni Tianday. Labis na pinahalagahan ni Tianday ang gestong iyon. Si Lu Dao, na nakasuot ng damit na nagpapakita ng kanyang mga binti, ay hinanap si Zengxing na may balak na ayain siyang kumain. Gayunpaman, ang kakaibang pag-ugali ni Zengxing ay nagpahiwatig kay Lu Dao na akala niya ay nalulunod pa rin si Zengxing sa kaligayahan na makabalik sa entablado. Sa bahagi naman ni Zengxing, naaalala pa rin niya ang sandali nang makita niya si Lu Dao sa entablado. Kahit sa klase, hindi siya makapag-concentrate sa pakikinig sa lecture. Ang isip niya ay kay Lu Dao lamang. Pagkatapos ng klase, inarang ni Lu Dao si Zengxing. Pareho silang nagkakamali sa isagi-isa at patuloy na nagsasalita ng mga hindi maintindihang bagay. Na hindi maintindihan ng isagi-isa dahil sa madalas na pakikisalamuha kay Kogetsu. Naramdaman ni Wakamatsu na malapit nang agawin ni Kogetsu ang kanyang puso. Gusto niyang hanapin agad si Lu Jelly para umamin sa nararamdaman niya dahil kung hindi ay tuluyan siyang mahuhulog kay Kogetsu. Nang makarating siya sa music room, narinig niyang may kausap si Kogetsu sa loob at tila nabanggit ang pangalan ni Lu Jelly. Pagpasok niya, nakita ni Wakamatsu ang tatlong babae kasama na si Kogetsu. Inakala niya na ang isa sa dalawang babae ay si Lu Jelly kaya pinipilit niya ang mga itong umamin. Walang nagawa si Kogetsu kaya pinatugtog niya ang recording na inihanda niya. Nang marinig ang boses ni Lu Jelly na kumakanta, nakatulog agad si Wakamatsu at ang mga taong kasama niya ay nagyaya sa kanilang mga kaibigan na kumain ng hotpot. Habang kumakain, nabasa ni Shio ang isang post online tungkol sa kung paano magpahayag ng nararamdaman, partikular kung paano sasabihin ang I love you sa pinakakahanga-hangang paraan. Biglang napagtanto ni Iki na may nararamdaman siya para kay Juri, ngunit saglit lang itong naisip at nawala. Sa daan pa uwi pagkatapos kumain, pagkatapos niyang mahiwalay kay Juri, biglang napagtanto ni Iki na nahulog na ang loob niya sa kanya sa buong panahon na magkasama sila. Paulit-ulit na lumalabas sa isip niya ang mga matatamis na sandali nilang dalawa, kaya gusto niyang habulin agad si Juri para umamin. Gayunpaman, nang maabutan niya ito, hindi niya masabi ang I love you. Nang makauwi, si Iki ay mabigat ang loob kaya sinabi niya ang lahat kay Shio. Hindi nagulat si Shio, sa halip ay sinabi pa niya na may nararamdaman din si Juri para kay Iki at pinayuhan siyang gumawa ng hakbang. Nagpa siya si Iki na ligawan si Juri, batay sa mga tips sa laro para gumawa ng romantikong kapaligiran. Una ay binigyan niya si Juri ng bulaklak. Gayunpaman, nang makita ni Juri ang baukwet, hindi niya inisip na nililigawan siya ni Iki. Sa halip ay inakala niya na binibiro lang siya nito at inakalang may nakakabit na peking kamay sa bulaklak. Sa huli, pagkatapos niyang suriin ng mabuti, nalaman ni Juri na gusto talaga siyang bigyan ni Iki ng bulaklak. Nang tanungin ni Juri kung bakit siya binibigyan ng bulaklak, hindi sumagot si Iki at sa halip ay sinuotan siya ng heart rate monitoring bracelet. Hindi naintindihan ni Juri kung anong ginagawa ni Iki at natakot na aalis siya sa laro at pagkatapos ay hinila siya ni Iki. Sa kabilang banda, si Kogetsu ay naghahanda na maglaro ng basketball nang aksidente niyang makita si Wakamatsu. Tuwang-tuwa si Wakamatsu nang makita si Kogetsu, ngunit pilit niyang pinigil ang sarili. Natatakot na kung si Kogetsu ang magmamay-ari ng kanyang puso, wala nang lugar para kay Lu Jelly. Hindi maintindihan ni Kogetsu ang pag-ugali ni Wakamatsu at inakala niya na binubuli si Wakamatsu dahil sa kanya kaya siya nilalayuan ni Wakamatsu. Sa laro ng basketball, nag-aalala si Kogetsu na baka mabuli si Wakamatsu kaya hindi niya ito pinasahan ng bola. Pagkatapos, nang ipasa niya sa iba dahil sa sobrang lakas ng pagpasa, natumba ang ibang teammates at tanging si Wakamatsu lang ang nanatiling nakatayo sa court. Naisip ni Kogetsu na maging patas sa lahat para hindi isipin ng ibang tao na nabubuli si Wakamatsu dahil sa pagiging mabait niya. Ngunit ang bawat kilos ni Kogetsu ay ginawang kakaiba ang pakiramdam ng iba, lalo na si Wakamatsu. Gusto ni Iki na gumawa ng romantikong eksena sa ilalim ng ulan, kaya nagdala siya ng payong at sinabayan si Juri sa sports field. Ngunit dahil napakainit ng araw, ang kanyang ginawa ay nakaakit ng kakaibang tingin mula sa mga tao sa paligid. Kaya hindi maintindihan ni Juri kung ano ang balak ni Iki. May isang senior na babae na buong galit na nanliligaw kay Shio. Medyo natakot si Shio kaya humingi siya ng tulong kay Rokudo. Para tanggihan ang babae, tinanong ni Shio si Rokudo kung pwede siyang magpanggap na babae at maging girlfriend niya. Ngunit ang kilos ni Rokudo ay parang isang lalaki na nakikitungo sa isang babae kaysa sa isang girlfriend. Kaya nagpa siya si Shio na maghanap ng ibang babae na tutulong sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Masaki at ibinigay ni Rokudo kay Masaki ang isang care card na katatanggap lang niya. Nag-alok siyang tulungan si Masaki na makakuha ng atensyon. Habang naglalakad si Shio, biglang may lumipad na isa pang care card, galing kay Kogetsu. Kaya naman, humingi si Shio ng tulong kay Kogetsu, na maging girlfriend niya, na labis na ikinagulat ni Kogetsu. Gusto ni Iki na gumawa ng isang universe-level romance kay Juri, kaya naman sinira niya ang plano ng film crew, habang nag-i-shoot sila, na labis na ikinagalit ng direktor. Nagbihis si Kogetsu bilang isang maamo na babae, at nagpanggap na girlfriend ni Shio. Ang pagbabago ni Kogetsu ay labis na ikinagulat ni Shio. Pagkatapos niya itong tulungan, nagkataon na dumaan si Wakamatsu. Ang bagong estilo ni Kogetsu ay labis na ikinagulat ni Wakamatsu. At nang malaman niyang ginawa ni Kogetsu ang lahat para magpanggap na girlfriend ni Shio, medyo nagsiselos siya.
Nakikipagsapalaran si Eki na magmaneho ng bisikleta na may sakay na si Juri na umaasang makagawa ng romantikong sandali. Ngunit sa kasamaang palad, nakita sila ng guard ng paaralan kaya napilitan silang bumilis sa pagtakbo. Sa sandaling iyon, nakita ni Juri ang goodwill card sa bag ni Eki. Noon niya lang nalaman na ginawa ni Eki ang lahat para tumaas ang kanilang goodwill at labis siyang natuwa. Kinabukasan, masayang pumasok si Juri sa paaralan at nagkataong nakita si Shiyu. Si Shiyu ay nag-aalala at nagtanong tungkol sa kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Juri at Eki. Para maiwasan ang mas maraming problema, nagpanggap si Juri na walang alam na lalong nagpalito kay Shiyu. Gayunpaman, ang mga sinabi ni Juri ay isinalaysay ni Shiyu kay Eki. Inakala ni Eki na hindi nagtagumpay ang kanyang mga ipinakitang damdamin para kay Juri kaya labis siyang nadismaya. Iminungkahi ni Shiyu kay Eki na gamitin ang pagkuha ng materyales bilang dahilan para malaman ang saloobin ni Juri. Dinala ni Eki si Juri sa isang coffee shop na ang totoo ay ginamit lang niya itong dahilan para makapag-date sila. Si Juri ay labis ding nasasabik sa loob-loob niya. Habang kinakabahan silang papasok na sa shop, biglang sumulpot si Shiyu. Napag-alaman nilang first time ni Shiyu sa ganitong lugar. Naghintay siya kina Eki at Juri na dumating bago siya naglakas loob na pumasok kasama nila. Nang mahulaan ang kanyang lihim, medyo nailang si Shiyu. Nang makapasok ang tatlo sa shop, ginamit ni Eki ang paghahanap ng materyales bilang dahilan para magtakda ng mga papel para sa kanilang tatlo. Iminungkahi ni Shiyu na tawagin ni Eki at Juri ang isa't-isa sa mas malapit na pangalan at pareho silang nahihiyang tawagin ang pangalan ng isa't-isa. Dahil kailangang ilarawan ni Rokudo ang sakit ng pagmamahal sa isang tao ng lihim, tinulungan siya ni Eki na makahanap ng paraan. Nang malaman niya na ang damdamin ni Rokudo para kay Masaki ay hindi normal, iminungkahi ni Eki kay Rokudo na subukan niyang huwag kausapin si Masaki sa loob ng 3 araw at sa ganoong paraan ay mararamdaman niya ang sakit. Hindi pa man natatapos ang 3 araw, si Rokudo ay labis nang nasasaktan. Nang makita niya si Masaki, nagmadali si Rokudo na umalis. Nang oras na para mag-order, inisip ni Eki na ang normal na babae ay kumakain ng kaunti lang sa harap ng kanilang boyfriend para mapanatili ang kanilang imahe. Ngunit sa halip, umorder si Juri ng maraming pagkain, kaya medyo nadismaya si Eki. Iniisip na walang balak si Juri na makipagrelasyon sa kanya, kaya hindi siya nagpipigil. Kahit na ganoon, inalagaan pa rin niya si Juri. Ang totoo, sinadya ni Juri na umorder ng maraming pagkain para matulungan si Eki na makahanap ng inspirasyon at bigyan siya ng espasyo para makapag-isip kaya sinikap niyang ubusin ang lahat ng pagkain. Naghanap si Eki at Juri ng mga magagandang katangian ng isa't-isa. Gayunpaman, ang mga magagandang katangian na nakita nilang dalawa ay medyo nakakailang kay Shiyu na nakaupo sa tabi nila. Gayunpaman, parehong masaya si Eki at Juri at naramdaman nilang lubos silang naunawaan ng isa't-isa. Biglang tinanong ni Eki si Juri kung may gusto ba siya sa isang tao. Ang tanong na ito ay nagpatigil kay Juri, natatakot na kung mali ang sagot niya ay magkakaroon ng maling pag-unawa. Sa mismong sandali na sasagot na si Juri, parehong tumingin sa kanya si Eki at Shiyu na may pag-asa. Bigla, si Juri ay nasusuka at tumakbo sa banyo. Sa kanilang bakanting oras, natuklasan ni Eki at Shiyu na si Rokudo ay lasing. Si Rokudo ay mukhang labis na nasasaktan. Nakita ni Eki na naabot na ni Rokudo ang emosyonal na estado na gusto niya, kaya hindi na niya kailangang magtiis pa ng 3 araw. Nang marinig ni Rokudo na pwede na niyang kausapin si Masaki, agad siyang pumunta sa drama club para hanapin ito. Nang dumating siya, nagkataon na nakita niya si Wakamatsu na nagtatanghal sa entablado. Noong una, hindi maganda ang acting ni Wakamatsu. Patuloy na nagbigay ng encouragement ang lahat at sinuotan pa siya ng black blindfold. Nang isuot niya ang blindfold, naging kahanga-hanga ang acting ni Wakamatsu at nakakuha siya ng papuri mula sa lahat. Ngunit ang problema ay hindi na siya makabalik sa normal na acting, kaya nag-aalala ang lahat. Samantala, habang nakasuot pa rin ang blindfold, hinanap ni Wakamatsu si Kogetsu. Gusto na sana niyang magpaalam sa kanya nang biglang itinulak siya ng 3 lalaki sa sahig. Sa sandaling iyon, nahulog ang black blindfold at ang lahat ng tapang ni Wakamatsu ay nawala. Hindi na siya naglakas loob na kausapin si Kogetsu tulad ng kanina. Magkasamang nakaupo si Eki at Juri sa stand at sinasamantala ang malamig na hangin sa gabi. Pagkatapos ng 1 araw, nakakuha si Eki ng maraming bagong materyales. Habang pinag-uusapan ang mga materyales, biglang tinanong ni Eki si Juri kung paano niya maituturing ang kanilang relasyon. Nagulat din si Juri sa tanong ni Eki, kaya patuloy na nag-alarm ang heart rate monitoring bracelet niya. Nagmamadaling inalis ni Juri ang bracelet at tumakbo, habang inakala ni Eki na mabilis ang tibok ng puso ni Juri dahil sa sobrang pagkain ng matatamis. Pag-uwi sa gabi, nanood si Eki ng isang romantikong pelikula at na-inspire. Naisip niya na kung gusto niyang makasama si Juri sa mahabang panahon, kailangan muna niyang maging malusog. Bukod pa rito, labis siyang nag-aalala sa kalusugan ni Juri at patuloy siyang kinukumusta. Ngunit ang pag-aalala ni Eki ay nagbigay ng awkwardness kay Juri at nag-aalala pa siya sa gabi at araw. Kaya naman si Juri ay hindi nakakapagpahinga ng maayos at nagkaroon pa siya ng dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata na mas lalo siyang naging mukhang walang buhay. Gusto ni Eki na magpatingin si Juri sa doktor na labis na ikinabigla niya. Para maging perpekto siya sa harap ni Eki, nagsinungaling si Juri sa kanya tungkol sa maraming bagay tulad ng kanyang taas at ang katotohanan na nagsusuot siya ng contact lenses. Kung magpapatingin siya sa doktor, siguradong mabubunyag ang mga kasinungalingan niya. Habang nag-aalala si Juri, tumawag din si Shiyu dahil kailangan din niyang magpa-medical check-up. Napagkasunduan nilang magtulungan
tulungan para makalusot sa susunod na araw ng check-up. Kinabukasan, dinala ni Eki si Juri sa medical check-up, ngunit nag-aatubili si Juri sa ospital. Pagdating sa vision test, sinadya ni Juri na unahin si Eki na napakalinaw ng paningin. Nang si Juri na ang susunod, nalaglag ang kanyang contact lens, kaya wala siyang makita. Pagkatapos ng check-up, may ilang maliliit na problema ang kalusugan ni Juri. Gusto ni Juri na itago ito, ngunit nag-aalala si Eki na baka maapektuhan ng mga maliliit na problema na ito ang kalusugan niya, kaya nagpasya siyang tulungan si Juri na palakasin ang kanyang katawan. Sa klase, partikular siyang nagdala ng masarap na pagkain para kay Juri. Noong una, masaya pa si Juri, ngunit nang makita niyang lahat ng dinala ni Eki ay carrots, wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Dinala ni Eki si Juri sa rooftop para mag-practice ng kanyang paningin. Sa mismong sandaling iyon, umakyat din sina Kogetsu at Wakamatsu na nagpag-awkward sa atmosphere sa pagitan ni Eki at Juri. Para mapabuti ang kalusugan ni Juri, gusto ni Eki na dalhin siya sa gift at gumawa pa siya ng 2 membership cards. Ngunit sa kasamaang palad, ang gift aid ay isang scam. Hindi pa ito nagbubukas at maraming tao ang naghahanap ng hustisya. Sinundan ni Juri si Eki buong araw at pagod na gusto niyang uminom ng milk tea. Ngunit mahigpit na tinutulan ni Eki dahil may cavities si Juri at hindi siya dapat uminom ng milk tea. Sa gabi, gusto ni Eki na gumawa ng isang malusog na milk tea para kay Juri, kaya tinawagan niya si Masaki para mag-experiment. Ang resulta ay napakapangit ng lasa ng milk tea at biglang nawala ang pusa ni Kogetsu, kaya hinanap niya ito kung saan-saan at tinawagan pa niya si Wakamatsu. Nang dumating si Wakamatsu, labis na nalulungkot si Kogetsu, kaya nagkasama silang hanapin ang nawawalang pusa. Pagkatapos ng maraming paghihirap, natagpuan din ni Wakamatsu at Kogetsu ang pusa. Nang makita niya ito, tuwang-tuwa si Kogetsu. Napansin ni Wakamatsu na napakabait ni Kogetsu at labis siyang naakit sa kanya. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, naramdaman ni Wakamatsu na si Kogetsu talaga ang gusto niya, kaya umamin siya sa nararamdaman niya sa kanya. Nang marinig ang pag-amin ni Wakamatsu, medyo nalito si Kogetsu sa una, ngunit sa huli, naglakas loob siyang yakapin si Wakamatsu at naghalikan silang dalawa. Niyaya pa rin ni Eki si Juri na mag-ehersisyo at gumawa pa siya ng toad milk tea para sa kanya. Sinasabing ito ay isang maingat na inihandang malusog na milk tea. Masaya si Juri nang matanggap niya ang milk tea ni Eki. Dahil may cavity si Juri, kaunting asukal lang ang inilagay ni Eki at nangako siyang dadagdagan niya ito kapag gumaling na ang cavities ni Juri. Gayunpaman, naramdaman ni Juri na sapat na ang tamis ng milk tea at hindi na kailangan pang dagdagan ng asukal. Agad na isinulat ni Eki ang hiling na ito ni Juri sa kanyang notebook. Ikinuwento ni Kogetsu kay Juri ang romantic love story nila ni Wakamatsu. Nang marinig ang katapangan ni Kogetsu, labis na hinangaan siya ni Juri. Naramdaman ni Kogetsu na masyadong matagal ang paglalandian ni Juri at Eki. Ang totoo, hindi naman ganoon kahirap ipahayag ang nararamdaman sa isa't isa. Naalala ni Juri ang mga naunang pagkakataon na sinubukan niyang umamin kay Eki. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito, at minsan pa nga ay naantala siya dahil sa ibang mga bagay. Naghanap si Juri ng bakanting espasyo sa sports field para mag-practice kung paano umamin kay Eki, ngunit mahirap pa rin niyang sabihin ang mga salitang gusto kita. Sa parehong oras, si Eki sa bahay ay nag-iisip din kung paano siya aamin kay Juri. Dahil noon, minsan na rin gustong umamin ni Eki sa kanya, ngunit nang ilabas na niya sa bibig niya, nagbago ang isip niya dahil sa hiya. Kaya, naglakas loob din siyang maghanda para hanapin si Juri at umamin. Sa mismong sandaling aalis na si Eki para hanapin si Juri, dumating si Shiu. Nahulaan niyang aamin si Eki kay Juri, kaya gusto niyang tumulong. Ngunit inisip ni Eki na hindi siya makapag-amin kay Juri dahil sa tulong ni Shiu, kaya ayaw niyang makialam pa si Shiu. Ikinuwento ni Shiu kay Eki ang tungkol sa pag-amin ni Kogetsu kay Wakamatsu. Naglalaro sina Kogetsu at Wakamatsu ng basketball. Nang makita ni Kogetsu ang isang bola na lumipad patungo kay Wakamatsu, nag-alala siyang masaktan ito, kaya ginamit niya ang kanyang ulo upang saluhin ang papalapit na bola. Pumunta si Eki sa basketball court para hanapin si Wakamatsu at tinanong siya kung paano umamin sa isang babae. Pagkatapos magtanong kay Wakamatsu, inakala ni Eki na naging magkasintahan na sina Kogetsu at Wakamatsu, kaya sinabi niya kay Wakamatsu na si Kogetsu ay si Jelly. Ito ay nagpatigil muli kay Wakamatsu at nang makita niya si Kogetsu, tumalikod siya at tumakbo. Ang performance ni Rokudo ay nangangailangan sa kanya na magsuot ng pambabae na damit na labis na ikinatuwa ng isang grupo ng babaeng fans. Nasabik na makita ang hitsura ni Rokudo na nakasuot ng pambabae na damit. Nang lumabas si Rokudo pagkatapos mag-makeup, nagulat ang lahat at sa mismong sandaling iyon, dumating din si Masaki. Nang makita ni Eki ang outfit ni Rokudo, inakala niyang pupurihin siya ni Masaki. Ngunit sa halip, inisip ni Masaki na hindi bagay kay Rokudo ang girly na makeup. Nagpatuloy si Eki sa pagtatanong sa iba kung paano umamin. Habang maingat na nagtatanong si Eki sa lahat, maingat din na naghahanda si Juri ng isang romantic
romantikong lugar at plano niyang yayain si Eki na mag-dinner at umamin sa gabi. Sa mismong sandaling tapos na si Juri sa paghahanda, tinawagan siya ni Eki. Nang magkausap sila sa telepono, pareho silang gusto na yayain ang isa't isa. Sa huli, si Juri ang unang nag-imbita kay Eki na magkita. Nang makauwi, inilabas ni Juri ang lahat ng kanyang damit. Gusto niyang magbihis ng maayos para magustuhan siya agad ni Eki. Sa restaurant, napansin ni Juri na ang menu ay puro English at wala siyang maintindihan. Napansin din ni Eki ang pagiging awkward ni Juri, kaya siya na ang umorder. Gusto ni Eki na dalhin si Juri sa romantic na lugar na inihanda niya, samantalang si Juri naman ay gustong hintayin na lumabas ang romantic na lugar na inihanda niya para umamin. Sa mismong sandaling awkward ang dalawa, lumabas ang lugar na inihanda ni Juri. Sa mismong sandali na aamin na si Juri sa romantikong lugar na iyon, hinila siya ni Eki palabas. Habang aamin na sana si Eki kay Juri, tumawag si Kyuken. May napaka-emergency na bagay at hindi makatakbo si Eki. Ang resulta, muli na naman nilang pinalampas ang pagkakataong umamin sa isa dahil sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Nagmadaling pumunta si Eki sa coffee shop para makipagkita kay Kyuken at doon niya lang nalaman na sinibak na si Kyuken ni Maeno. Hindi maintindihan ni Eki at gusto niyang makipagkita kay Maeno para humingi ng hustisya para kay Kyuken. Ngunit ayaw niyang maapektuhan ang kinabukasan ni Eki at sinabihan pa siya na huwag siyang huminto sa pagdrawing at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Si Eki ay agad na naghanap kay Maeno at tinanong siya kung bakit niya ito ginawa. Gulat si Eki kaya naisip niyang sumuko, ngunit pumirma na siya ng kontrata sa isang publishing company. Kung hindi na siya magdodrawing, ituturing itong paglabag sa kontrata at kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Sa mismong sandaling ito, nag-message si Kyuken para bigyan ng lakas ng loob si Eki na magpatuloy sa pagdrawing at huwag sumuko. Kaya nakipagnegosasyon si Eki kay Maeno, pumayag siyang magpatuloy sa pagdrawing ayon sa ideya ni Maeno, sa isang kondisyon na ibalik si Kyuken sa trabaho. Masayang pumayag si Maeno at ikinuwento ni Juri kay Kogetsu ang tungkol sa pag-amin. Naisip ni Juri na malamang aamin din si Eki ngunit naantala. Tinanong ni Juri ang kasalukuyang estado ng relasyon ni Kogetsu at Wakamatsu. Habang paalis na ang dalawa, biglang lumabas si Wakamatsu at sinabi niya na si Kogetsu ay si Lojeli. Umuwi si Eki at nag-isip siya ng husto para magpatuloy sa pagdrawing ng kwento. Ngunit dahil ang ideya ay ganap na naiiba sa kanyang iniisip, hindi siya makaisip ng dialogue para sa mga karakter. Pinuntahan ni Juri si Eki, nakita siyang nagko-compose at naisip niyang siguro ay nahihirapan si Eki kaya masama ang kanyang mood at nag-aalala siya para sa kanya. Si Eki naman, nakita niya na nalulungkot si Juri at inakala niyang nagalit siya dahil bigla siyang umalis at sinubukan niyang humingi ng paumanhin ngunit pinigilan siya ni Juri. Para tulungan si Eki na makahanap ng inspirasyon, sinadya ni Juri na maging cool. Nang hindi nagsasalita, ginamit niya lang ang kanyang mga kilos para magpahayag. Dahil sa tulong ni Juri, nagkaroon niya ng kaunting inspirasyon si Eki. Pagkatapos ng abalang araw ni Eki, umalis na rin si Juri. Sa sandaling iyon, nag-message din ang senior na si Viuli kay Eki, sinabing narinig niyang aalis na siya sa editorial board at wawakasan na niya ang kontrata kay Maeno at gusto rin niyang sumama kay Eki. Nag-aalala si Eki kaya nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Viuli para mag-check. Si Viuli ay nag-aayos na ng kanyang mga gamit at nagpasya na siyang umalis at hindi siya nag-aatubili kahit na kailangan niyang magbayad ng penalty. Matapos siyang masibak, patuloy na naghanap ng trabaho si Kyuken, ngunit wala siyang mahanap na angkop. Hinanap ni Eki si Kyuken at sinamahan siyang umuwi. Hindi alam ng lola ni Kyuken na natanggal na siya sa trabaho at inakala pa rin niyang nagtatrabaho pa rin siya. Ibinigay ni Eki ang bagong draft kay Maeno, ngunit hindi tinupad ni Maeno ang kanyang pangako na ibabalik si Kyuken sa trabaho. Nagalit si Eki. Narinig din ni Juri mula kay Shiyu na isinumite ni Eki ang draft ngayong araw. Ngunit nag-aalala pa rin siya na hindi magiging maayos ang lahat para kay Eki kaya nag-check siya sa telepono. Doon niya lang nalaman na ang comic ni Eki ay tumigil na sa pag-update. Si Juri, Shiyu, Masaki at Wakamatsu ay pumunta sa bahay ni Eki. Nag-aalala na baka may masamang nangyari sa kanya. Sinuri ni Wakamatsu na maaaring nakidnap si Eki at tatawag ang mga kidnapper sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, may tumawag kay Juri. Nag-aalala si Juri, ngunit ito pala ay isang multi-level marketing call lang. Tinawagan ni Juri ang landline number na iniwan ni Eki, na bahay pala ni Eki, ngunit wala siya doon. Tinanong ni Juri ang tungkol sa pagtigil sa pag-update ng comic ni Eki, at doon lang niya nalaman ang dahilan at sinusuportahan ng lahat ang desisyon ni Eki. Iniwan din niya ang royalty para sa lahat, at nalungkot ang lahat para kay Eki. Nagpasya si Shiyu na bumili ng models para gumaan ang kanyang loob. Pumunta si Wakamatsu para hanapin si Kogetsu, habang si Masaki ay nagpanggap na walang nangyari. Inakala niyang dahil marami na siyang pinagdaanan, hindi siya gaanong maapektuhan ng pangyayaring ito. Ngunit sa loob-loob niya ay malungkot pa rin siya, at pagbalik ni Masaki sa drama club, hindi siya makapag-concentrate sa kahit anong bagay. Nagpasya si Rokudo na baguhin ang script at i-perform ito para kay Masaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na iniisip ni Masaki ang pagganap at sinasagot niya lang ang mga pagbabagong iminungkahi ni Rokudo para matapos na lang. Gayunpaman, ang kumpiyansa ni Rokudo ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Masaki. Gusto ni Wakamatsu na sumali sa music club, ngunit hindi pumayag ang mga miyembro dahil hindi siya magaling kumanta.
ginagawa niya ng paraan para mahanap si Jelu. Ang totoo, gusto lang ni Ruosong na mahanap si Jelu para maibsan ang lungkot niya. Samantala, laging nag-aalala si Tianday kay Iki. Sa huli, lumapit siya kay Zhu para humingi ng tulong na dalhin siya sa mga magulang ni Iki. Noong una, nag-alinlangan si Zhu, pero nang ipakita ni Tianday ang paboritong modelo ni Zhu, masaya siyang sumama. Nang makarating si Tianday sa bahay ni Iki, kinabahan siya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga magulang ni Iki at kung tatanggapin ba siya. Pero ang nagbukas ng pinto ay ang nakababatang kapatid ni Iki at wala sa bahay ang mga magulang niya. Matapos makita si Iki, nalaman ni Tianday ang ilang bagay tungkol sa palimbagan. Para suportahan si Iki, espesyal na isinuot ni Tianday ang maingat na inihandang uniforme ng marino. Ang suporta ni Tianday ang muling nagpasiklab sa pagnanasa ni Iki na labanan si Qianjia at determinado siyang talunin ito. Habang sumasayaw si Tianday para kay Iki, hindi niya alam na nasa likuran niya ang mga magulang ni Iki. Nalaman din ng mga magulang ni Iki ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang anak at naramdaman nilang inaapi ni Qianjia ang kanilang anak. Nag-uusap-usap ang lahat habang kumakain. Patuloy na nagbigay ng mga mungkahi ang mga magulang ni Iki, ngunit pagkatapos kumain, wala pa rin silang maisip na paraan para makaganti kay Qianjia. Naniwala si Tianday na ang paghihiganti sa iba ay masama at mali sa sarili nito. Kaya, pinalitan niya ang paksa ng usapan. Dahil umalis na si Iki sa palimbagan at kailangan niyang ibangon ang kanyang karera, ang mga lumang comics ay hindi na magagamit. Dahil sa kontrata, hindi niya maaaring gamitin muli ang mga lumang ideya at kailangang maghanap ng bagong direksyon. Iminungkahi ni Tianday na baguhin ang paksa ng pulong sa isang bagong comics na kailangan ni Iki para muling maitatag ang kanyang karera. Iminungkahi ng ama ni Iki na gumuhit siya ng istorya tungkol sa mga gangster dahil magiging kawili-wili ito. Ngunit pagkatapos mag-sketch ni Iki, naramdaman ng lahat na hindi ito maganda. Iminungkahi ng ina ni Iki na gumuhit tungkol sa buhay ng mga modernong empleyado sa opisina. Ngunit pagkatapos gumuhit ni Iki, walang sinuman ang nakaramdam na may dahilan upang magpatuloy sa pagbasa dahil ito ay isang kwento tungkol sa isang taong may sweldo na nagpapadilim sa kalooban ng lahat. Iminungkahi ng nakababatang kapatid ni Iki na bumalik siya sa kanyang tunay na sarili na nangangahulugang iguhit muli ang comics na gusto niyang iguhit sa simula. Ngunit ang inspirasyon ni Iki ngayon ay puro tungkol sa comics ng mga dalaga at hindi na niya maalala ang pakiramdam niya noong una siyang gumuhit ng comics, kaya hindi niya ito magawang iguhit. Biglang nalungkot si Iki, hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya ginagpa siya siyang lumabas at maglakad-lakad para mag-relax. Sumama rin si Tianday kay Iki at naglakad sila sa daan sa tabi ng ilog sa probinsya, isang napakaromantikong tanawin. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, aksidenteng napunta sila sa dating elementarya ni Iki. Gustong-gusto ni Iki na pasukin ang paaralan, ngunit dahil gabi na, sarado na ang gate. Gayunpaman, nakilala ng guard si Iki at napakainit ng kanyang pagtanggap, kaya pinayagan niya si Iki at Tianday na pumasok sa paaralan. Umupo sila sa swing sa playground, nag-uusap habang nag-iswing. Naalala rin nila ang mga orihinal na intensyon ni Iki noong nagsimula siyang gumuhit ng comics. Lumalabas na noong nasa elementarya pa sila, pareho silang hirap makisama. Si Iki ay dahil sa kanyang tangkad, habang si Tianday ay dahil sa kanyang pagiging maliit. Dahil sa kanilang magkaparehong sitwasyon, pareho nilang naunawaan ang damdamin ng isa't-isa. Iminungkahi ni Tianday na iguhit ni Iki ang mga bagay na pinakagusto niya sa kanyang puso. Hindi pa rin kayang talikuran ni Iki ang comics ng mga dalaga. Hinikayat ni Tianday si Iki na magpatuloy sa pagguhit. Nag-aalala pa rin si Iki sa kontrata at iniisip na pumirma siya sa isang non-compete agreement at hindi basta-basta maaaring gumuhit. Pinaalala ni Tianday kay Iki na nabayaran na niya ang multa para sa paglabag sa kontrata. Ang karapatan sa comics ay nasa kanyang mga kamay na muli. Pagbalik mula sa probinsya, tinipon ni Iki ang lahat ng kanyang mga kaibigan at nag-anunsyo ng isang mahalagang balita. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang serye ng Pumunta Tayo at Umibig. Ang comics ay ililipat sa isang online platform. Ang format ay magbabago rin mula sa orihinal na black and white na comics patungo sa isang may kulay. Pagkatapos magsalita, nagsimulang ipakilala ni Iki at Tianday sa lahat ang digital drawing tablet. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may karanasan na pala ang lahat sa paggamit nito at si Iki ang baguhan. Ito rin ang unang pagkakataon na pumunta si Iki sa bahay ni Tianday. Sa tulong niya, unti-unting natutunan ni Iki kung paano gamitin ang digital drawing tablet. Si Iki mismo ang nagluto ng pagkain upang ipagdiwang ang bagong simula. Pagkatapos kumain ng lahat, formal na silang nagsimulang magtrabaho. Sa pagsisikap ng lahat, sa wakas ay natapos na ang unang bersyon ng may kulay na comics. Gayunpaman, nang oras na para i-upload, sobrang kinakabahan si Tianday, kaya iminungkahi niya na mag-high five ang lahat para sa suporta. Ngunit pagkatapos noon, nag-alinlangan siya na pindutin ang buton. Sa sandaling ito, dumating sina Jelu at Ludao, at nagkanya-kanya ang lahat ng takbo. Interesadong tingnan ni Jelu at nakita niya ang comics na malapit nang i-upload. Nang pindutin na sana niya ang buton, mabilis siyang pinigilan ng grupo ni Tianday. Ngunit hindi nila inaasahang tinulungan pa nila siyang pindutin ito. Sa huli, matagumpay na na-upload ang kanilang comics
comics at masayang nagdiwang ang grupo. Habang sila Jello at Ludao ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang ma-post ang may kulay na comics, kahit na nakatutok si Iki, ang bilang ng mga view at komento ay kaunti lang. Inaliw ni Tianday si Iki at pinayuhan siyang matulog, ngunit sobrang nag-aalala pa rin ito at nagsimulang hindi makatulog. Kinabukasan, pumunta si Iki sa paaralan at sinabi ni Tianday sa kanya na huwag maging masyadong perpekto. Kung hindi ito gumana, magsasagawa sila ng word of mouth promotion para i-promote ang kanilang gawa. Mabilis na luminaw ang isip ni Iki. Naalala niya na dati siyang isang anime blogger at balak niyang hilingin sa kanyang tulungan siyang i-promote ito. Gayunpaman, tumagal ng halos 2 taon bago sumikat ang isa sa kanyang mga video, kaya matagal nang sarado ang comics niya. Hindi na naman nakatulog si Iki kinagabihan. Kinabukasan, pinag-usapan ng lahat kung paano i-promote ang comics, ngunit naiisip lang ni Iki ang mga epekto ng kanyang kawalan ng tulog at na malapit nang matapos ang kanyang karera sa pagguhit ng comics. Tinginan ang lahat sa kanya, 7 sa kanila ang walang magawa at 3 rin ang ganun. Para tulungan si Iki na makatulog, nagsimulang mag-isip ang lahat ng paraan. Si Ruosong ay nakakatulog sa pakikinig lang sa musika ni Lozeli, kaya nagpasya siyang iparinig ito kay Iki. Ngunit bago pa man makatulog si Iki, nakatulog na siya. Dahil sa hindi ito gumana, nagpasya si Zengsing na gamitin ang hypnosis. Ngunit dahil maling spell ang nabasa niya, tuwing ipipikit ni Iki ang kanyang mga mata, nakikita niya si Ludao, kaya nagigising siya. Sa huli, sinabi ni Tianday sa lahat na umuwi na sila at pagkatapos ay kumanta siya ng 2 linya ng kanta ni Zhu at agad na nakatulog si Iki. Kinagabihan, sinuri ni Tianday at nakita niyang tahimik na nagsisimulang tumaas ang mga view ng pumunta tayo at umibig. Nagising si Iki na nalilito at masayang ibinalita ni Tianday ang balita na biglang dumami ang mga tagahanga kagabi. Ngunit kalmado lang si Iki at inakala na lahat ng ito ay hindi totoo at siguradong nananaginip pa rin siya. Kahit na natanggap niya ang abiso na nakuha na niya ang copyright, hindi pa rin siya nag-abalang pansinin ito. Pagkatapos noon, nagpasya siyang baguhin ang kanyang itsura at subukang talikuran ang pasanin ng pagiging isang comic artist. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang bagong itsura ay nagustuhan ng mga babaeng estudyante sa paaralan. Ngunit sa katunayan ay napansin nila si Ludao. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya cool, nagpatuloy si Iki na baguhin ang kanyang itsura. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa basketball court at nagulat si Ruosong at ang iba pa, iniisip na nagko-cosplay siya. Sinabi ni Iki na maglalaro siya ng basketball at nagsimulang mag-shoot ng bola, ngunit tinapon niya ito sa direksyon ni Ruosong. Sa sandaling iyon, tumakbo si Jello para saluhin ang bola para kay Ruosong. Naramdaman ni Iki na hindi pa rin siya cool, kaya umalis na lang siya. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa art club para maging isang drawing model, ngunit diretsahan siyang tinanggihan ng lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sumuko si Iki at nagpa siyang maging modelo para iguhit ng lahat. Hindi lang siya sinabihan na masyado siyang matangkad at nagsasayang ng tinta, kundi hiniling din nila kay Iki na kumbinsihin si Ludao na maging modelo para sa kanila, kaya malungkot na umalis si Iki. Kasabay nito, habang nagdadala ng mga bagay si Tianday, narinig niya ang lahat na nag-uusap-usap na mayroong isang lalaking hindi normal sa paaralan. Nahulaan ni Tianday na si Iki iyon at nagre-relax siya. Ngunit nang sabihin ni Iki na siya ay nasa isang panaginip, napagtanto ni Tianday na mayroon talaga siyang problema. Tinulungan ni Iki si Tianday na dalhin ang mga bagay pabalik sa art room. Dahil hindi nila nakuha ang tulong ni Zhu, nagpa siya ang lahat na iguhit ang rebulto. Nakita ni Iki ang rebulto sa tabi at nagbalak na hubarin ang kanyang damit upang maging modelo. Mabuti na lang at napigilan siya ni Tianday. Pagkatapos, pinag-usapan ni Iki kasama ang lahat ang paksa ng perpektong modelo. Ano ang iyong perpektong modelo? Agad na naisip ni Iki si Tianday. Sa sandaling ito, dumating si Ludao at sinabi ang kanyang perpektong modelo at narinig ito ni Zengsing. Sa hapon na iyon, gustong sorpresahin ni Tianday si Iki, kaya sinabi niya na malilate siya. Pag-uwi, naglinis si Iki sa bahay at naghanda ng inumin para kay Tianday. Ngunit nang dumating siya, akala niya ay para kay Gongjian ang inihanda niya. Pagkatapos noon, dumating din si Gongjian. Nalaman ni Iki na inanyayahan pala siya ni Tianday para maging responsable sa operasyon. Tuwang-tuwa si Iki, niyakap siya at inisip na totoo nga ang panaginip na ito. Ang maliit na team ng comics ay kumpleto na ngayon. Sa sandaling ito, naramdaman ni Iki na masyadong mahaba ang panaginip na ito, kaya nagpasya siyang matulog upang magising. Pagkagising niya kinagabihan, naisip ni Iki na dumaan siya sa isang mahabang panaginip. Lumabas siya at balak sabihin kay Tianday ang kanyang panaginip. Ngunit sa sandaling lumabas si Gongjian, nagulat siya. Upang maging malinaw, pinaikot ni Iki ang takip ng isang tasa ng tsaa upang makita kung ang lahat ng ito ay panaginip o totoo. Kinabukasan, nalito si Tianday nang mapagtanto niyang wala siya sa mundo ng panaginip. Naalala niya na sa art club, nabanggit niya ang kanyang perpektong modelo. Dali-dali siyang nag-message sa lahat na panatilihing sikreto ang bagay na ito. Nang hapong iyon, tulad ng dati, naghanda si Ruosong ng mga inumin para sa lahat. Nag-alok siyang tulungan ang lahat. Inisip ng grupo na walang silbi si Ruosong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niya ang lahat ng mga gawain. Nang makita ang pagtataka sa mukha ng lahat, inisip ni Ruosong na hindi siya gumagawa ng mabuti, kaya hiniling niya sa lahat na tulungan siya. Ang koponan ng comics ng Gyudinaw ay nasa tamang landas. Ang mga numero at kasikatan ay patuloy na tumataas. Dahil sa magandang datos ng comics, inimbitahan pa sila sa listahan ng mga kalahok para sa Comic Con. Gayunpaman, pagkatapos noon, biglang lumabas
lumabas ang mga negatibong chismis tungkol sa Diodinao online. Nagpuyat si Tianday sa pag-imbestiga at nalaman niya na si Kianja ang nasa likod ng lahat. Nagpasya siyang bumalik sa Anime World para magpaliwanag sa lahat. At ibinunyag niya si Kianja bilang taong nasa likod nito. Nagsimulang maunawaan ng mga netizens ang katotohanan. Nagsimula silang mag-post para protektahan ang grupo ni Eki. Labis na nagalit si Kianja sa dami ng batikos na natanggap niya. Malapit nang magsimula ang Comic-Con. Ang Diodinao ay isang bagong gawa. Kulang pa ang bilang para maging qualified. Sa harap ng dalawang gawain, ang deadline para maging qualified sa Comic-Con at ang final exam naramdaman ng lahat na medyo pagod sila. Habang nahihirapan, biglang nagkaroon sina Eki at Tianday ng isang magandang ideya. Iyon ay ang muling i-edit ang mga draft na tinanggihan ni Kianja dati, lagyan ng kulay at i-upload muli. Dahil hindi malaki ang workload ng pag-i-edit, nagawa ng lahat na mag-aral para sa kanilang mga pagsusulit habang tinitiyak pa rin ang regular na pag-update. Sa huli, nakamit nila ang pamantayan at nakuha ang tiket para makasali sa Comic-Con. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, naglakad sina Tianday at Jello. Nagreklamo si Jello na ang pag-ibig ay nakakainis. Lumalabas, binago ni Ruosong ang password ng laro ni Jello. Galit na galit siya rito, ngunit ginawa ni Ruosong iyon para sa kanyang ikabubuti. Ngunit para kay Jello, ito ay labis na pagkontrol. Pinaalalahanan din siya ni Tianday na nagkaroon siya ng eye infection dahil sa pagpupuyat sa paglalaro ng video games. Ngunit hindi ito pinansin ni Jello at sinisi pa si Ruosong dahil hindi niya pinapansin ang kanyang nararamdaman. Binalaan niya si Ruosong na kung hindi ito hihingi ng tawad, matagal silang hindi mag-uusap. Ngunit nang dumating ito upang humingi ng tawad, tumanggi siya at umalis. Kasabay nito, kinakabahang naghihintay si Zhu sa anunsyo ni Eki tungkol sa lokasyon ng exhibition. Nang malaman niyang gaganapin ito sa Haidu sa susunod na Lunes, masaya siyang nag-text kay Zenzen upang imbitahan itong sumama, ngunit tumanggi ito dahil abala ito sa pagsusulit. Samantala, inanyayahan ni Zengxing si Lu Dao na sumama sa kanya sa Comic-Con at tinulungan pa niya itong matuto ng tungkol sa comics. Nang hapong iyon, naglabas si Eki ng dalawang teddy bear at humingi ng tulong kina Tianday at Zhu na pumili. Plano ni Eki na gamitin ang teddy bear bilang regalo para sa mga mambabasa. Ikinatwira ni Tianday na hindi ito kailangan dahil hindi ito malalaman ng mga mambabasa. Samantala, patuloy pa rin na pinag-aaralan ni Lu Dao ang kultura ng comics. Sa sandaling iyon, inanyayahan siya ng isang empleyado na sumali sa isang backing class. Kasabay nito, nagpasya si Tianday na kunin ang isda na gusto ni Gongjian bilang regalo. Ngunit hindi pumayag si Gongjian dahil hindi ito konektado. Sinabi ni Eki na ang orihinal na plano niya ay gamitin ang female lead ng comics, ngunit tumanggi ang producer dahil masyadong detalyado at matagal gawin. Nagkaroon si Tianday ng ideya na gawin itong mas simple. Agad na iginuhit ito ni Zhu at nakagawa ng isang napaka-cute na chibi version. Sa sandaling iyon, dumating si Jello at sinisi si Ruosong dahil sa pagiging walang puso at hindi niya alam kung ano ang kanyang pagkakamali. At inisip pa niya na masyadong mahigpit si Ruosong sa kanya na pinapayagan lang siyang maglaro ng 3 oras sa isang araw. Hinikayat ni Tianday at Kiki na maging mapagpasensya siya na kung magpapatuloy siya sa pagiging matigas ang ulo, tatakbuhan siya ni Ruosong. Nakinig si Jello at nagpasya siyang maghanap ng paraan para makipag-ayos kay Ruosong. Kinabukasan, dumating na ang mga teddy bear na in-order ng lahat at bahagyang natapos na ang paghahanda para sa exhibition. Gayunpaman, may isa pang problema. Magkakaroon ng autograph signing session sa Comic-Con. Hindi maaaring pumunta si Eki dahil makakaapekto ito sa comics. Sa panig ni Kianja, inaakit nila ang mga mambabasa sa pamamagitan ng pagpili ng isang babae na mukhang female lead. Habang si Eki ay hindi maaaring magpakita dahil simula nang gumuhit siya ng comics. Inaakala ng mga mambabasa na babae ang may akda. Ngunit nagkaroon siya ng ideya na mag-cosplay. Ngunit dahil medyo ito, tinutulan ito ng lahat. Nag-alala rin si Tianday na baka matuklasan ng mga mambabasa na lalaki si Eki at tumakbo sila palayo. Upang matagumpay na makumpleto ang autograph signing, sinimulan ng lahat na gayahin ang eksena ng fan signing. Si Zhu ang unang sumubok, ngunit medyo siya, kaya pinalitan siya ni Tianday. Ngunit nang magtanong si Tianday, sa sandaling ito, nagkaroon si Eki ng isang ideya. Kasabay nito, dahil gusto ni Lu Dao na pasalamatan si Zengxing, gumawa siya ng cake para sa kanya. Hindi niya inaasahan na may alak pala sa cake at dahil mahina ang tolerance ni Zengxing sa alak, inamin niya ang lahat ng kanyang nararamdaman kay Lu Dao pagkatapos niyang kumain ng cake. Labis na naantig si Lu Dao nang marinig niya ito. Samantala, gusto ni Ruosong na humingi ng tawad kay Jello, kaya humingi siya ng mungkahi kay Zhu. Ngunit nang isinagawa niya ito, mas lalong nagalit si Jello at pinunit pa ang teddy bear. Pagkakita nito, agad ding tumakbo si Zhu. Kinabukasan, kinausap ni Eki ang lahat dahil gusto niyang magplano para mag-confess kay Tianday at naglagay pa siya ng modelo. Pinangalanan niya ang planong ito na The Ultimate Confession. Pagkatapos ng ilang pagpapaliwanag, nagpasya si Eki na mag-confess sa kanyang girlfriend sa rooftop. Malapit nang magsimula ang Comic-Con na tatagal ng ilang araw. Nag-iimpake na ang lahat at naghahanda na umalis. Si Zengxing ay abala sa paghahanda ng isang lihim na plano, habang si Ruosong ay susunod na araw pa darating dahil kailangan niyang maghanda para sa isang basketball competition. Galit pa rin si Jello kay Ruosong at matapang na sinabing hindi niya ito nami-miss at mas masaya pa siyang wala ito. Sa sandaling ito, lumapit si Zengxing para magpaalam sa lahat. Nalungkot si Lu Dao nang malaman niyang hindi siya pupunta, kaya lumapit si Zengxing para aliwin siya at humiling na
nakunan siya ng larawan ng tanawin sa Jinli Mountain. Ngunit ang mahalaga, dapat ito ay ang puno na inilarawan niya. Walang nakakaalam kung ano ang pangalan ng puno na iyon. Gayunpaman, naramdaman ni Lu Dao na hindi ito mahirap at nangako siyang hahanapin ang puno na gusto niyang makita at kunan ng larawan. Nag-text si Zhu kay Zhenzen at tinanong kung anong regalo ang gusto niya. Nalaman ni Zhenzen na si Zhu ang kanyang online na kaibigan. Nag-alinlangan siya kung sasabihin ba niya sa kanya ang totoo o hindi. Samantala, si Ruosong ay parang baliw dahil wala sa tabi niya si Jelu. Sa sandaling ito, nakarating na ang lahat sa hotel na inihanda ng organizer. Ngunit naghanda lang sila ng mga kwarto para sa mga may akda, kaya kailangang manatili ang grupo ni Tiandai sa isang simpleng inn. Sa inn na ito, nakatagpo sila ng iba't ibang uri ng tao. Bukod pa rito, walang soundproofing ang lugar, kaya maingay. Sa sandaling iyon, dumating si Naeki at Zhu sa inn at inanyayahan ang lahat na kumain sa gabi. Nagpa siya ang grupo na magplano para sa akyatan sa bundok kinabukasan. Sa sandaling ito, sinabi ni Tiandai kay Jelu na ipadala ang larawan niya habang kumakain kay Ruosong para inggitin ito. Ngunit nang makita niya na walang tugon sa text, nagpa siya siyang magpatuloy sa pagkain. Kasabay nito, balak mag-text ni Ruosong kay Jelu. Ngunit naisip niya ang sinabi ni Zhu, kaya hindi na lang siya nag-text. Kinabukasan ay ang araw ng paglilibot. Pumunta ang lahat sa Wishing Lake at bumili ng mga anting-anting. Pumili rin si Eki ng isa. Pagkatapos ay masaya siyang ipinakita kay Zhu. Napailing lang si Zhu at sinabi na walang taste si Eki. Sa sandaling iyon, dumating si Tiandai. Nang makita niya ang anting-anting, sinabi niya na napaka-cool nito. Binigyan din siya ni Eki ng isa. Sa sandaling iyon, dumating si Lu Dao at Jelu at sinabi na maganda rin ito at tinanong kung saan ito nabili. Napailing lang si Zhu. Hindi niya maintindihan kung anong maganda sa anting-anting na iyon. Samantala, natuwa si Zhengxing nang matanggap niya ang text ni Lu Dao na gusto nitong bigyan siya ng anting-anting. Lumapit si Ruosong para makipag-usap. Alam ni Zhengxing na galit pa rin sila ni Jelu. Pinayuhan niya na magparaya na lang muna siya. Kasabay nito, umakyat si Tiandai sa puno para magpinta. Ngunit natrap ang kanyang paa, kaya hindi siya makababa, kaya humingi siya ng tulong kay Zhu. Habang nag-uusap, aksidenteng nahulog ang kanyang telepono, kaya nabigo siyang humingi ng tulong. Nagsimula na ang basketball game. Dahil wala si Jelu, nawala ng focus si Ruosong at natalo sila. Habang nagpapahinga, napaupo pa siya sa pwesto ng kalabang koponan. Nag-alala ang buong koponan. Kasabay nito, nakita din ni Eki si Tiandai. Agad niyang sinabi na tumalon siya, at sasaluhin niya siya. Kinuha ni Tiandai ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang tumalon at aksidenteng nadaganan si Eki. Gayunpaman, dahil masyado niyang kinabahan, nahulog siya sa kanyang busy. Inakala nilang romantic, ngunit naging awkward. Samantala, pumunta si Ruosong sa lounge. Sa wakas, isinantabi niya ang kanyang pride at nag-message kay Jelu. Tuwang-tuwa si Jelu nang matanggap niya ang mensahe. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Sa huli, nagkabati na sila. Nakabawi na si Ruosong at bumalik sa court at sa wakas ay nanalo na. Mag-isa at hirap na hinanap ni Lu Dao ang puno na gusto ni Zhengxing. Labis siyang natuwa na ibinahagi niya ito sa kanya. Masayang-masaya si Zhengxing nang matanggap niya ang balita. Magkasama sina Tiandai at Eki na naglalakad sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng tao, natulak si Tiandai. Reflexively na hinawakan ni Eki ang kamay ni Tiandai. Sumunod si Tiandai na naantig at nahihiya. Sa wakas, dumating na ang exhibition. Dumating sina Zhengxing at Ruosong. Binuksan ni Gongjian ang kanyang mga braso para salubungin sila. Ngunit ang gusto nilang salubungin ay ang kanilang mga girlfriend. Nalaman ni Zhengxing na nasugatan si Lu Dao sa pagkuha ng litrato at labis siyang nag-alala, kaya giniyakap niya ito. Samantala, sina Ruosong at Jelu ay pumunta upang bumili ng mga modelo. Sumama rin si Zhu at bumili ng maraming modelo para kay Zhenzen. Sa wakas, formal na binuksan ang exhibition. Puno ang lugar ng mga tao. Ang stall na pumunta tayo at umibig ay may mahabang pila ng mga taong naghihintay. Nag-uusap-usap ang lahat tungkol sa hindi pa nakikitang may akda na si Yumeno. Nagpakita si Yumeno na may kakaibang itsura na pinagsama ang itsura ni Tiandai at Eki. Ito ay labis na nagpagaling sa lahat. Ang kapaligiran sa lugar ay napakasigla. Ang stall ni Qianjia ay nasa Comic Con din ngunit walang tao. Nainggit si Qianjia at lumapit upang ibunyag ang pagkatao ni Yumeno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na nakatugon si Eki. Ipinaliwanag niya na ang palayaw na Yumeno ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong grupo. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang bawat miyembro ng grupo. Ang bawat isa ay may magkakaibang tungkulin. Nang marinig ito ng mga mambabasa, lalo pa nilang sinuportahan si Yumeno. Samantala, bumalik si Qianjia sa kanyang stall na nalulungkot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sina Jelu at Lu Dao at ibinunyag ang mga masasamang bagay na ginawa ni Qianjia. Nang marinig ito ng mga mambabasa, patuloy silang naghagis ng papel sa kanya at hiniling na umalis siya sa mundo ng comics. Nagalit si Qianjia at naghanda siyang gantihan sina Jelu at Lu Dao. Sa sandaling iyon, isang babae ang tumakbo at sinipa ang sombrero pabalik sa ulo ni Qianjia na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Pagkatapos malaman ang katotohanan, nagsimulang pumila ang mga mambabasa para mag-autograph kay Yumeno. Kinagabihan, nagkaroon ng pasasalamat na hapunan sa Comic Con. Nag-enjoy ang lahat sa masarap na pagkain at nag-uusap-usap. Umakyat si Eki sa entablado para magbigay ng talumpati ng pasasalamat. Sa huli, pinasalamatan niya ang isang napakahalagang tao para sa kanya. Inakala ni Tiandai na pasasalamatan at magko-confess sa kanya si Eki. Tuwang-tuwa siya, ngunit ang taong pinasalamatan niya ay si Gongjian. Nagtapos ang Comic Con sa isang fireworks display. Kinabukasan sa paaralan, muling isinuot ni Tiandai ang kanyang pamilyar na butterfly bow. Pagkatapos ay sinundan niya ang mga araw sa sahig at pumasok sa isang silid-aralan. Pagkabukas niya ng pinto, natuklasan ni Tiandai ang isang silid na puno ng mga alaala at
at lihim ng kanilang unang pagkikita. Sa pagkakataong ito, ang confession plan ni Yuki ay matagumpay at mas romantic pa kaysa sa isang shoujo manga. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ito, bigyan nyo ako ng like. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell para maghintay sa mga pinakabagong palabas.